Binabati ko po kayong lahat at itago na lang po ninyo ako sa pangalang Roel. Itong kwentong nais ko sanang ibahagi sa inyo ay nangyari noong ako ay bata pa lamang. Siya nga pala, nangyari po ito dito sa Aklan noong mga bandang dekada 90. Dahil wala na akong mga magulang, lumaki nga ako sa piling na aking dalawang lola na hindi nakapangasawa. Tawagin na lang po natin silang Lola Magda at Lola Telma. Nang mga panahong ito ay matatanda na po silang dalawa. Gayunpaman ay hindi sila nagkulang sa pagmamahal sa akin. Binigyan rin po nila ako ng maayos naman ang buhay, kaya't hindi ko na rin naisip na merong kulang sa aking pagkatao. Isang araw, nagulat kami ni Lola Telma nang inatake na naman ng kanyang matinding ubo si Lola Magda. Pinayuhan namin siyang pumunta na nga sa doktor. Pero ayon dito, sapat na raw yung mga herbal na gamot para mapagaling nga siya mula sa kanyang ubo. Dahil nga roon ay nakontento siya sa paglalaga ng dahon ng oregano na pinipigaan nga po niya ng katas ng kalamansi. Kahit papano ay kumakalma naman yung kanyang ubo. Pero kapag makaraan yung mga halos 6 na oras noon, ay muli naman yung bumabalik at parang lalong lumalala. Lola, ano kaya kung magpa-doktor na po kayo? Baka kung ano na po yan eh. Sabi ko pa nga po noon sa kanya. Wag na po. Gastos lang yan. Nag-iipon pa ako ng pera para makapag-high school ka sa bayan eh. Tugon naman po nito. Hindi naman ako sumagot at naisip ko na baka pagalitan niya ako kapag nagpumilit pa nga ako. Isang gabi, nagising nga kami ni Lola Telma dahil sa malalang pag-ubo ni Lola Magda. Pareho pa kaming nagtaka dahil alam naman namin na nakainom na nga siya ng tubig na pinaglagaan ng oregano. Nasa kalagitnaan nga kami ng pagtitig sa kanya nang makarinig nga kami ng mahinang mga kaluskos sa may silong ng aming bahay. Nang makita naman ni Lola Telma si Lola Magda na dumudura sa may siwang ng sahig, nagawa nga sa kawayan, agaran nga niya itong sinita. Kaya pala hindi gumagaling yung ubo mo. Siguradong inaaswang ka. Sandali at kukuha ko ng papel para sunugin. Huwag ka na ring dumura dyan. Kumuha ka na lamang ng lata ng sardinas. At yun yung gawin mong duraan. Sambit pa nga ni Lola Telma noon. Napatanong na lang si Lola Magda sa sinabi ng kanyang kapatid. Nang mga panahong yon, ako na nga yung nagpresenta na kumuha ng lata. Si Lola Telma naman yung kumuha ng papel at posporo. Nang makabalik na nga kami sa kwarto, sinindihan nga ni Lola Telma yung papel na hawak niya, tsaka inihulog nito sa may bintana. Kasunod po nito ay nagmura siya at parang may kung anong tinataboy. Makaraan lamang yung ilang sandali. Nakarinig nga kami ng mabibilis na mga pagyabag papalayo. Napatitig na lang si Lola Telma kay Lola Magda, tila alam na nga nila kung ano ba talagang nangyayari. Sinabihan na nga rin nila akong dalawa na matulog na at wala na umano yung aswang. Pagkarinig ko sa sinabi ng dalawa kong lola, ay nakaramdam ako ng takot syempre. Kahit na anong pilit ko ay hindi ko magawang makatulog noon. Kaya pinagpatuloy ko lang pong ipikit yung aking mga mata at talagang pinilit kong makatulog. Sa kabutihang palad naman nung kalaunan na, bago pa sumikat yung araw ay nakaidlip rin naman ako. Kinabukasan nga, nang magising ako, naabutan ko yung dalawa kong lola na nagkukwento patungkol sa nangyari kagabi. Sinabihan ni Lola Telma si Lola Magda na wag na ngang dumura sa may silong ng bahay. Ayon pa dito, baka yun pa raw yung magiging rason ng tuluyang paglala ng kanyang sakit. Makalipas nga yung ilang araw noon, hindi na nga dumudura si Lola sa may silong ng bahay. Inakala pa nga namin noon na magiging mabuti na rin yung lahat at magtutuloy-tuloy na ang kanyang pagaling. Pero mali po kami. Isang gabi, nasa kahimbingan na nga kami ng aming pagtulog nang malimpungatan ako noon. Nakarinig nga ako ng ingay sa may silong ng bahay. Dulot ng aking pagkakuryoso, nagpasya nga akong tignan kung ano ba talaga yung naroon. Sinubukan kong sumilip. At dahil natamaan naman ng liwanag yung ibang bahagi ng silong ng bahay noon, ay naging madali para sa akin yung makita kung ano nga bang naroon. Pagkasilip ko, napalunok nga ako ng aking laway nang makita yung isang aso. Noong una,
Iniisip kong baka normal na aso lamang yung naroon. At naghahanap lamang ng pagkain. Pero makalipas nga yung ilang sandali, naging panay na nga yung kanyang pagtingala at dahil doon, nakita kong nagbabaga yung kanyang mga mata. Hindi yun pangkaraniwan na parang refleksyon lamang ng liwanag. Alam ko talagang iba yon. Kaya gumawa na nga ako ng ingay noon. Nagmura ko. At dahil doon ay tumigil nga sa pagtingala yung hayop. Inakala kong aalis na rin po ito. Pero nagulat ako nang makailang ulit niyang sinubukang lumundag para bulabugin nga yung pagtulog ni Lola Magda. Dahil sa takot ko, sinubukan kong gisingin yung dalawang lola. Ilang ulit ko silang tinawag at medyo may kalakasan na rin po noon yung boses ko. Pero kahit na anong gawin ko, ay hindi pa rin sila nagigising noon. Dulot nga ng aking takot, naisipan kong gawin na rin yung ginawa ni Lola Telma. Kumuha nga ako ng papel at posporo. Sinindihan ko nga po yun at tinapon sa labas. Hindi pa ako nakontento. Kumuha ako ng asin at sinabo yun sa mismong bahagi kung saan nga nakatayo yung asong yon. Hindi ko nga lang alam kung natamaan ba ito. Dahil bigla siyang napatakbo. Ang bigat ng kanyang mga paa, kaya doon ko nga naiisip na hindi talaga yun aso, kung hindi isang aswang. Alam ko lang na hindi yun normal. Nang wala na nga yung malaking asong yon, ay doon na nga nagising yung aking dalawang lola. Tinanong nila ako kung ano ba talagang nangyari, kaya sinabi ko na rin sa kanila. Talagang hindi titigil yung hayop na yan. Balak talaga siguro niyang biktimahin yung Lola Magda mo. Wika pa nga ni Lola Telma. Bukas ng gabi ay samahan mo ko at magbabantay tayo sa paligid. Huwag lang tayong magpapatama sa liwanag na mula sa ilaw dito sa loob ng ating bahay para hindi niya tayo mapansin. Dagdag pa nito. Napalunok ako ng aking laway dahil sa sinabi ni Lola. Gayunpaman, napatango nga ako sa kanya bilang pagsang-ayon. Alam ko naman na hindi rin niya ako pababayaan kung sakaling malagay nga ako sa alanganin. Nang gabing yon, hindi nga kami makatulog. Binantayan namin si Lola Magda na nooy mahimbing na rin. Pagdating ng umaga, nagpasya na rin kaming umidlip. At nang magising ay doon lang din namin ginawa yung aming nakabinbin na mga gawain. Kinahapunan ay marami nga yung inihanda ni Lola. May mga inipon siyang tuyong dahon. Naghasa rin siya ng itak at naglagay ng mga bawang sa bintana. Tinanong ko pa nga siya patungkol doon at ang sabi nito ay paraan daw yon para hindi makapasok yung aswang sa aming bahay. Sinabihan rin po niya si Lola Magda na makiramdam sa paligid dahil siya nga yung mas nakakaramdam sa presensya ng aswang. Kapag ramdam mo na nawawalan ka ng lakas, sabihin mo na agad. Kapag nangyari yan ay siguradong nasa paligid lang yung aswang. Wika pa nga ni Lola Telma. Kinagabihan, nagpasya nga kami ni Lola Telma na lumabas ng bahay. Hindi na kami nagpaabot sa liwanag na mula sa aming ilaw para hindi kami madaling makita ng aswang. Dala ko nga yung itak noon. Samantalang meron din si Lola Telma. Sinabi nitong wag raw akong matakot dahil magiging rason daw yun para subukan nga kaming sindakin ng nilalang. Pumuesto kaming dalawa sa lilim ng punong mangga. Dahil madilim nga yung paligid ay wala akong gaanong makita. Nung mga ilang minuto na nga po kaming nakaupo sa ilalim ng mangga, nakarinig kami ng mahinang paghuni ng tiktik. Parang binubulong lang po yun sa amin. Kaya sumenya si Lola sa akin noon na huwag munang maingay. Ginawa ko naman yung kanyang sinabi at nagmatsyag na rin po ako sa paligid. Sandali lang. Sisindihan ko lang yung mga naipon kong tuyong dahon. Meron akong mga nilagay dyan na alam kong kainisan ng aswang na ito. Kailangan natin yan para mawala siya sa kanyang focus at madali siyang mahuli. Wika pa nga ni Lola. Napatango na lang din po ako sa sinabi nito. Tinignan ko na lamang siya habang naglalakad palayo hanggang sa makalapit nga siya sa kanyang mga naipong dahon. Napakuroon yung aking paningin at habang pinagmamasdan ko si Lola, nakarinig ako ng kaluskos sa may bandang likuran ko. Napalunok nga ako ng laway noon at agaran akong nakaramdam ng kaba. Pero nung maalala ko nga yung sinabi ni Lola ay sinikap kong baliwalain yung takot. Napalingon nga ako sa aking likuran at iginala roon yung aking paningin. Walang ano-ano, may naninag akong gumagalaw. Sinipat ko ng mabuti yon at nakita ko nga yung isang malaking aso
na naglalakad. Nung una, hindi naman gaanong nagbaga yung kanyang mga mata. Pero nang lumaon, ay nakita ko na nagliwanag yon. Lalo na nga noong manatili siyang nakatayo habang nakatitig sa aming bahay. Pansin kong sumisinghot po ito sa ere. Pero ilang sandali lang ay biglaan siyang napaangil. Tumakbo nga siya paikot patungo doon sa likod ng aming bakuran. Agaran ko namang sinabi kay Lola na nakita ko na nga yung aswang at nagpunta yon sa may bandang likuran ng bahay. Napamura naman si Lola noon at sinabi niya na baka iniiwasan ng nilalang yung usok na nagmumula sa siga. Sa kadahilan ng yon, tumakbo na nga rin kami para sundan yung nilalang na yon. Saktong pagdating namin doon, nakita namin yung malaking aso na pumasok sa may silong ng aming bahay. Napasigaw na nga si Lola Telma at nagmura. Kaya natigilan nga yung nilalang at napalingon sa amin noon. Iputan mo doon, Apo. Huwag kang matakot. Diyan ka sa bahagi kung saan magagawi yung usok para hindi siya makalapit. Napatango nga ako kay Lola noon at umikot na nga rin ako. Nang makapwesto na nga ako ay nakita kong palinga-linga yung nilalang. Inihanda ko na yung hawak kong itak. At walang ano-ano ay tumakbo nga yung malaking asong yon palabas sa may silong ng aming bahay para sugurin si Lola. Napasigaw na nga rin ako noon at sa halip na manatili sa aking pwesto, tumakbo na rin ako para lapitan si Lola na sinugod na nga ng aswang. Matapang siyang hinarap ni Lola noon at kahit nasaan yung aso po yun, hindi siya gaanong nakadikit kay Lola dahil panay po yung pagwasiwas nito ng kanyang hawak na itak. Nang makalapit na nga po ako ron, sinabihan ako ni Lola na wag nang makialam. Dahil baka kung ano pa raw yung mangyayari sa akin. Napabali nga po ito sa akin at dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon yung aso para lundagan si Lola. Hindi naman inaasahan ni Lola yung mga nangyayari, kaya't nabuwal nga po ito sa lupa. Inibabawan siya ng aswang na yun at sinubukan siyang kagatin. Pero dahil nagagawa ni Lola yung maitabig nga yung ulo nito, ay hindi nagtagumpay yung aswang na yon. Nang mga sandaling yon, naisipan kong lumapit na lamang. Itinaas ko na nga yung kamay kong may hawak na itak. At nang nasa tapat na nga po nila ako, walang pagdadalawang isip kong tinaga yung naturang nilalang. Napaungol po ito at napalingon sa akin. Napamura naman si Lola at nagulat siya dahil sa aking ginawa. Alis na nga sana yung nilalang na yon sa kanyang pwesto, pero pinigilan po siya ni Lola. Apo, tagayin mo siya ulit. Siguraduhin mo lang na hindi niya malalawayan para hindi gumaling yung sugat niya. Sigaw pa nga ni Lola noon. At pagkawikan ni Lola bago ko tuluyang tagayin yung aswang na yun, itinara ko na muna sa lupa yung aking itak. Dahil ayon kay Lola, magiging mas mabisa raw yun kapag ganun yung ginawa mo. Nang mapansin kong makakapiglas na nga yung nilalang kay Lola, buong lakas ko siyang tinaga sa kanyang likuran, kung saan ayon nga rin kay Lola ay hindi raw niya magagawang dilaan. Nagulat naman yung nilalang noon sa aking ginawa. Pero dahil naging maluwag na nga yung pagkapit sa kanya ni Lola Telma dahil pagod na rin po yung lola ko noon, ay nakawala po yun. Tumakbo po yung nilalang ng walang lingon. Lalo at hindi naman po ganun kalakas yung pagkataga ko dahil talagang alanganin pa po yung lakas ko noon. Sinabihan ko pa si Lola na habulin namin yon. Pero umiling na lang din po ito at sinabi na malamang ay magtatanda na rin po yun dahil sa mga sugat na kanyang tinamo. Tinulungan ko si Lola na makatayo at saktong nakabangon na rin po ito. Nakarinig kami ng ingay sa hindi kalayuan. Alam naming mga kababaryo na rin po namin yon. Kaya nagpasya na lang din po kaming lapitan yon. At habang papalapit nga kami doon, narinig namin na parang nagkakagulo po sila. Merong mga nagmumura at parang may naririnig kaming ingay ng mga parang pagtaga. Nung naroon na nga kami, nakita namin na pinagtataga nga nila yung nilalang na yon. At nagulat po kami nung maya-maya pa ay naging isa po yung matandang babae. Duguan. At nang mapalingon sa amin yung mga tao, sinabi nila na yung aswang daw na yon ay madalas raw nilang makitang pabalik-balik sa aming bahay. Ayon pa sa kanila, baka dinadahan-dahan niyang patayin si Lola Magda. Mabuti na nga lang at napigilan ito sa kanyang ginawa. Sinabi rin po nila na kilala sa kabilang baryo yung matandang yon dahil kumakatok daw yon sa mga kabahayan tuwing gabi. Nakaramdam ako ng awa sa matanda
na halos hindi na nga makagalaw dulot ng mga nangyari sa kanya. Pero nung maalala ko nga yung sitwasyon ni Lola Magda, kapag sinusumpong ito ng ubo at talagang hirap na hirap, ay nawala naman po agad yung awang aking nararamdaman. Dinala po siya ng mga kalalakihan noon doon sa kabilang baryo. At malamang ay alam na po ninyo kung ano nga bang nangyari sa matandang yon. Mula po nung gabing yon, unti-unti pong nakabawi yung katawan ni Lola Magda. At katunayan ay tuluyan po itong gumaling. At nabuhay pa po ng mga ilan pang taon bago na rin po ito nawala dahil na rin sa katandaan. Hindi po namin malilimutan yung mga nangyayari nung gabing yon. Pero dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Nais ko lang ding magbahagi ng aking karanasan sa inyong channel. Pero bago yung lahat, itago na lang po ninyo ako sa pangalang Artem. Itong ikukwento ko ay nangyari noong nakatira pa kami sa Negros. Sa aking pagkakaalala ay noong 1985 po ito nangyari. Dahil may mga anak na nga kaming nasa edad na 7 at 8 taong gulang noon, naging ugali ko nang sunduin sila sa kanilang paaralan. Kapag nakikipaglaro naman sila, ay sinusundo ko rin po sila sa bahay ng kanilang mga kalaro kung malapit nang dumilim yung paligid. Noong una hindi naman ako gaanong nababahala. Sinasabi rin naman kasi ng aking asawa na alam naman ng aming mga anak yung daan pauwi ng bahay, kaya't hindi ko na nga sila kailangan pang sunduin. Pero hindi ako sang-ayon sa ganoong ideya. At isang pagkakataon nga noon, dahil nagkaroon ako ng lagnat at hindi ako nakabangon sa higaan, wala akong nagawa kung hindi yung hayaan na lamang yung mga bata na umuwi nang hindi ko sinusundo. Mga bandang alas 5 na nga ng hapon noon pero hindi pa rin nakakauwi yung aming mga anak. Sinabihan ko na rin yung asawa ko na sunduin na nga sila. Pero ayon dito, ay hindi niya alam kung kaninong bahay nga sila naglaro. Sige na, maiwan ka na lang dito sa ating bahay. Ako na yung maghahanap sa kanila. Talagang hahanapin ko yung mga yon. Wika ko pa nga po noon. Napatango naman sa akin yung asawa ko. Kaya noon din, kahit na hindi nga mabuti yung pakiramdam ko, ay umalis ako para sunduin sila. Dala ko pa nga po noon yung aking itak. At meron ding debateryang flashlight kung sakaling abutan nga ako ng dilim. Inisa-isa ko pa nga yung mga bahay ng mga kakilala kong kalaro ng mga anak ko. Ngunit yung bawat isa nga sa mga ito ay sinabing hindi nga nila nakalaro yung dalawa. May isa pang nagsabi na maaga raw siyang nakauwi, kaya't hindi rin niya alam kung saan nga ba sila nagpunta. Kahit na halos lahat ng mga kalaro nila ay walang alam sa kung nasaan na nga ba yung mga anak ko, hindi pa rin ako sumuko noon. Ipinagpatuloy ko yung aking paghahanap hanggang sa may makasalubong akong isang lalaki na kaedaran ko lang at isang bata na sa palagay ko ay kaedad rin ng aking panganay na anak. Nang makita ako ng bata, tinanong nga nito ako kung hinahanap ko raw ba yung aking mga anak at nagtaka pa nga ako kung bakit niya ako kilala. Pero ayon sa kanya ay magkamukha raw kasi kami ng aking panganay. Napatango nga ako doon sa kanya at tinanong na rin siya kung nakita ba niya ito. Noong una hindi nga ito sumagot. Napatingin pa siya sa kanyang ama at nang mapatango naman yung lalaki, doon na nga nagsimulang magkwento yung bata. Sumama po sila sa isang matanda. Sinubukan ko pa nga pong pigilan pero hindi ko alam kung anong ginawa ng matanda sa kanila. Parang mga wala po sa sarili. Sagot pa nga ng bata noon. Nagkwento pa nga yung tatay rin ng bata patungkol sa matandang tumangay sa aking mga anak. Kinabahan ako noon nang malaman ko na ayon nga sa mga kwento ay aswang umano yung matanda. Agaran nga akong nagtanong kung saan ba yung bahay nito at kung saan nga niya posibleng dinala yung aking mga anak. Hindi naman nagdalawang isip yung lalaki noon na sabihin kung saan nga ba matatagpuan yung bahay noon. At nung mga sandaling yon, nagpaalam na nga ako sa kanila at sinabing pupuntahan ko yung tirahan ng matandang dumukot sa aking mga anak. Habang naglalakad, ay napaisip nga ako kung ano nga bang ginagawa ng matanda.
at kung ano ba yung kanyang binabalak sa mga anak namin. Lumakas nga yung kabog ng dibdib ko noon. Dahil doon, lalo pa ayon sa mag-ama, aswang daw yung tumangay sa dalawang bata. Nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad nang makaramdam nga ako ng kakaiba. Alam kong malayo na ako sa aming baryo. At medyo papunta na nga rin ako sa masukal na parte ng aming bayan. Iginagala ko yung aking paningin sa paligid. Walang ano-ano. May naulinigan akong mga pag-iyak sa hindi kalayuan. Basta sinundan ko lang po yung daang sinabi ng mag-ama. Naalala ko nga yung aking mga anak noon. Makaraan pa yung ilang sandali. Nakita ko nga yung isang maliit na kubo. Panandalian akong natigilan at nagmatsyag doon. Patuloy ko kasing naririnig yung mahinang pag-iyak at ungol na sa palagay ko ay malapit lang rin. Hindi. Mukhang sa kubong yan nagmumula yung ingay ah. Masama ito. Kung ang mga anak ko yan, kailangang mailigtas ko sila. Wika ko pa nga po noon. Nataranta ako noon dahil sa isipin na baka may nangyaring masama sa dalawang bata. Halos takbuhin ko na nga yung paglapit ko sa kubo hanggang makarinig naman ako ng boses ng isang matanda na nagbabanta. Nanginginig yung mga kalamnan ko dahil sa galit noon. Nang tuluyan akong makalapit doon, inihanda ko na nga yung aking itak. Naghanap nga ako ng siwang na pwede kong pagsilipan. At nang makakita nga ako ay walang pagdadalawang isip akong sumilip doon. Pagkasilip ko, nakita ko yung dalawa kong anak na nakatali at merong busal sa kanilang bibig. Pareho silang umiiyak at sinusubukang magpumiglas. Kahit na lampara lamang yung ilaw sa loob ng kubo, nakilala ko agad yung dalawang anak ko. Napakuyom nga ako ng aking kamay dahil sa galit na aking nararamdaman. Nang makita kong hirap nga yung aking mga anak sa kanilang sitwasyon, kaya't hindi na ako nagdalawang isip ang pasukin yung kubong yon. Noon din, nagmamadali akong lumapit sa pintuan at buong lakas na itinulak yung pinto. Dahil sa ginawa ko ay nasira nga yung pinto at tumambad sa akin yung isang matanda na hawak yung kanyang itak. Pagkakita nito sa akin, namulagat yung kanyang mga mata. Agaran ko siyang kinumpronta at tinanong kung ano nga bang plano niya sa aking mga anak. Hindi ito sumagot. Pero nanatili lamang siyang nakatitig habang naghahanda. Habang nakatitig sa kanya ay nilapitan ko nga yung dalawang anak ko na umiiyak noon. Inalagan ko sila at sinabihang tumakbo na. Ayaw pa nga sana nila dahil sa takot. Pero sinabi kong kailangan nilang makauwi at nang makapagsumbong na rin sa mga tao. Kalaunan ay nakumbinse ko naman yung panganay ko at yung kanyang kapatid. Kaya lumabas na nga sila sa kubo. Tinignan lang po niya ako noon at hinayaang makalabas yung mga bata. Pero nagkataon ding nagsisimula na nga itong humakbang. Nagalit siya at sinabi niya na hindi ko sana pinakailaman yung dalawa. At bakit naman hindi? Mga anak ko sila at dinukot mo at iginapos dito. Lumapit ka at nang magkamatayan tayong hayop ka. Sambit ko pa nga po noon. Bahagya na rin akong napapatras ng sa gayon kapag umatake ito ay lalabas ako at mahuhulog rin siya sa may hagdanan. Namulagat na lamang yung mga mata ko. Nang kagaya ng aking iniisip ay sumugod nga po ito bigla. Agaran kong ginawa yung aking plano. Pero nang makalabas nga ako ay lumundag rin po ito. At hindi nga natupad yung planong iniisip ko. Pagkalapag niya sa may lupa, mabilis siyang tumakbo para sugurin ako. Alam kong seryoso na nga po siyang tagayin ako noon dahil hawak pa rin po nito yung kanyang itak. Habang nanlilisik rin po yung kanyang mga mata. Kahit pa na medyo kinakabahan ako ay sinubukan ko pa ring manlaban dito. Wala na akong pakialam kung mapatay ko man ito. Dahil yung iniisip ko noon ay yung aking mga anak. Sa hindi ko naman inaasahan, naging mas mabilis po ito. At dahil gabi na nga rin, hindi ko gaanong makita yung kanyang mga galaw. Nagulat na lamang ako nang makaramdam ako ng hapdi sa aking braso. Alam kong nadaplisan na nga po niya ako noon, kaya mas naging maingat na rin ako. Walang ano-ano, biglaan siyang napaangil na parang isang mabangis na aso. Hindi ko yun inaasahan kaya't napatras nga ako ng kaunti. Binitawan niya yung kanyang itak at walang agam-agam itong lumundag papunta sa akin. Hindi ko inaasahan yung kanyang gagawin, kaya nabuwal nga ako sa lupa noon. Sa kabutihang palad naman, hindi ko nabitawan yung aking itak
At kahit inibabawan nga niya ako at sinubukang sakalin, nanatili akong nakahawak sa ita ko. Kahit panalam kong isa kang aswang. Kahit aswang ka, hindi ako takot sa'yo. Nagplano ka ng masama sa mga anak ko at hindi kita mapapatawad na hayop ka. Isa lang sa atin yung matitirang buhay. Wika ko pa nga po noon. Napaangi lamang yung matandang aswang nang sinubukan kong magpumiglas. Doon nga ay nagtagumpay na nga siya sa pagsakal rin sa akin. Dahil dito, bago pa man tuluyang mawala yung lakas ko, iniangat ko na nga yung kamay kong may hawak na itak. Kahit pa na mahirap yung aking posisyon, sinikap kong mataga ito sa kanyang tagiliran. Nang magawa ko na nga yun, isang malakas na pag-ungol yung kumawala sa kanyang bunganga. Alam kong nasaktan po yung aswang na ito, kaya nagkaroon din ako ng pagkakataon para maitulak ito. Saktong pagkatulak ko ay napalumpasay nga siya sa lupa. Napatitig pa nga ako sa malayo nang may marinig akong boses noon at nakahinga nga ako ng maluwag nang makita ko yung mga kalalakihang tumatakbo na rin palapit sa amin. Nakita naman ng matandang aswang yung mga yon at nang binalak niyang tumakas ay sinunggaban ko nga siya para pigilan. Nakipangbuno nga kami sa isa't isa. Ilang pagkakataon niya akong nagawang kalmutin, pero hindi ako sumuko. Ang kinakatakot ko lang ng mga panahon yon ay baka kagatin nga niya ako. Pero mabuti na lamang at bago pa man magawa ng nilalang yung aking pinangangambahan, nakalapit na rin sa amin yung ibang mga tao. Tatakas pa sana yung aswang, ngunit nakapaligid na nga sa amin yung mga kalalakihan. Noon din ay nagpasya nga akong lumayo dito at lumapit sa mga tao at sinabi ko kung ano nga bang mga nangyari. Napaangil yung aswang noon, pero nakita ko na nais na nga rin itong tumakas kaysa lumaban sa mga taong naroon. Inakala ng mga kalalakihan naman lalaban pa ito sa kanila, kaya agaran po nila itong kinuyog. Hindi na ako nakapagsalita noon dahil talagang nabigla ko sa mga nangyayari noon. Nasa ganong kalagayan na nga po kami nang bigla pong nakawala at nakatakbo yung nilalang. At sa mabilis lamang na sandali, kitang-kita po namin noon na paglabas nga niya sa mga damuhan, bigla na lamang itong naging isang kulay itim na pusa. At dahil naging hayop na nga po ito, naging madali na para sa kanya yung tuluyang makatakas. Mabilis po itong tumakbo hanggang sa maglaho sa karimlan. Pero may ilan pa po sa mga kalalakihan na umikot para magawa nila itong sukulin. Makaraan yung ilang minuto, nakarinig nga ako ng 3 putok ng baril. Naisip ko na baka nagawa na nga po nilang tamaan yon, kaya't nakampante akong wala nang mandudukot ng mga bata. Wala nang peligrong nakaamba sa mga kabataan na kagaya ng aking mga anak. Hinintay kong makabalik yung mga lalaki. At nang nakalapit na nga sila, sinabi po nilang nagawa nila itong tamaan. Pero hindi raw nila ito nagawang tuluyang mahuli. Gayunpaman, sa mga tama raw nito ng baril, malamang ay hindi na rin daw magtatagal yung buhay nun. Nalaman ko rin mula sa kanila na yung aswang na yun ay dayo lamang at hindi pa nga umaabot ng 1 linggo sa naturang baryo. Napabuntong hininga na lamang ako noon at nagpasalamat dahil ligtas naman yung aking mga anak. Hindi ko rin alintana noon yung mga kalmot na aking tinamo dahil mababaw lang naman po yung mga yon. Pagka-uwi ko, umiiyak na sumalubong sa akin yung aking asawa at mga anak. Tanong ng tanong yung asawa ko noon kung ano ba talagang nangyari at kung bakit nagkaroon nga ako ng mga kalmot. Sinabi ko naman sa kanya yung mga nangyari at humingi pa nga siya ng tawad sa akin dahil pinilit raw niya akong hanapin yung 2 bata. Sinabi ko na lang dito na mabuti nang pinilit niya ako dahil kung hindi, baka kung ano nga yung nangyari sa aming 2 anak. Dahil sa naging karanasan ko at ng mga bata, nagpasya na lamang kami ng asawa ko noon na hindi na nga muna sila payagang maglaro sa labas ng bahay. Kahit malamang ay patay na rin yung nilalang na yon, hindi pa rin po kami nakampante. Dumaan pa nga yung mga araw noon at may mga balita kaming nalaman patungkol sa aswang. Nagmula raw pala yon sa kabilang bayan at lumipat lang sa aming lugar. Dahil alam na rin ng mga tao yung kanyang ginagawa, malas na lamang po nito dahil may baril nga yung isa sa mga lalaking nakaharap nito. Mga ilang araw pa ay nabalitaan nga po namin noon na meron umanong natagpuang bangkay doon sa kabilang baryo. Alam na po naming lahat na malamang ay siya na nga po yun.
At hindi nga ito nagtagal at namatay rin. Sa ngayon po ay wala na rin po kami sa aming baryo. Dahil pumunta na rin po kami dito sa Iloilo at dito na rin namuhay ng mapayapa. Dito na rin nakapagtrabaho ng matino at kahit paano ay nagawa naman naming patapusin sa pag-aaral yung aming mga anak. Dito ko na rin tatapusin itong kwentong ito at maraming salamat sa inyong lahat. Hello sa inyong lahat. Tawagin niyo akong Cleo. At ibabahagi ko lang po itong kwento na naging karanasan ko noong nakatira pa kami sa Masbate. Nangyari po ito noong mga bandang 2000 hanggang 2002. Noong mga panahong ito, nagdadalang tao si nanay sa aking kapatid dahil may trabaho nga sa bayan yung tatay ko. Kadalasan ay kaming dalawa lamang yung nasa bahay. Wala naman kaming napapansing kakaiba noong mga nasa bandang unang buwan hanggang ikatlong buwan ng pagbubuntis ng nanay ko. Pero noong magsimula na nga yung ika-4 na buwan niya, doon na nga nagsimula rin na makapansin kami ng mga kakatwang bagay sa paligid. Isang gabi, habang nakahiga yung nanay ko, naging abala nga ako sa pagbabasa ng pocketbook. Sa hindi ko malamang dahilan, bigla akong nakaramdam na parang napakainit ng panahon. Sinubukan kong buksan yung bintana. Pero nung akmang tatayo na nga ako, nagkaroon ako ng kutob na baka may kung anong nilalang sa labas ng bahay. Panandalian akong natigil noon. At makalipas nga yung ilang sandali, may narinig akong mahinang ingay na nagmumula sa ibabaw ng bubungan. Napatingin na lamang ako kay nanay. At nang makita kong himbing na nga siya sa kanyang pagtulog, napalunok ako ng laway noon. Nakaramdam na nga ako ng kilabot, kaya't napadasal ako ng tahimik. Nasa kalagitnaan na nga ako ng aking pagdarasal nang may marinig akong yabag mula sa bubong na parang papalapit sa hinihigaan ng nanay ko. Nang mga sandaling yon, naisipan kong tumabi na nga kay nanay at tinutulak ko nga siya ng bahagya. Itinigil ko na rin yung pagbabasa at itinoon yung pansin ko sa paligid. Dahil himbing pa rin yung kanyang pagtulog, hindi nga niya naramdaman yung aking ginawa. Saktong pagkahiga ko, nakarinig ako ng ingay sa bubong na kagaya ng pagkalmot ng pusa. Napatingala ko roon at makalipas pa yung ilang sandali, may humawi sa isang bahagi ng bubong na talaga namang napansin ko. Sinipat ko ng maigi yon. At napalunok nga ako ng laway nang makita ang nagbabagang mga matang nakasilip. Alam kong yun na nga yung tinatawag nilang aswang, kaya't kinabahan ako ng todo. Diyos ko, tulungan niyo kami. Hindi ko alam kung ano yung aking gagawin. Wika ko pa nga po ng pabulong noon. Walang ano-ano, mas naging malaki nga yung siwang ng bubong. May dumampi na ring mainit at malansang likido sa aking braso noon. Kaya lalo pa akong kinabahan. Wala akong ibang naisip noon kung hindi yung labanan yung aswang o kung hindi man ay manghingi ng tulong sa aming mga kababaryo. Dahil dito, nagmadali akong lumapit sa bintana at saka binuksan yon. Pagkabukas ko, walang pagdadalawang isip akong sumigaw noon ng napakalakas. Wala na akong pakialam kung makakabulabog ako ng ibang mga taong natutulog. Dahil yung iniisip ko ay yung may ligtas yung nanay ko mula sa aswang na yon. Dahil kahit anong gawin ko po noon ay hindi pa rin magising yung nanay ko. Nakailang pagsigaw na nga ako noon, pero parang walang nakakarinig. Ilang sandali pa, napalingon nga ako kay nanay noon nang marinig ko ang kanyang pag-ungol. Kahit pa lampara lang yung meron kami noon, kitang-kita ko yung isang malasinulid na bagay na nakalawit patungo sa tiyan ng nanay ko. Halos lahat ng mga balahibo ko sa katawan ay nagtayuan noon. Alam kong nasa panganib yung nanay ko, kaya agaran nga akong kumuha ng itak noon. Pagkakuha ko, nakita ko na nga yung dugo sa damit ng nanay ko. Napamura ko noon at nang makita kong naroon pa rin yung dila ng aswang, walang pagdadalawang iisip ko yung tinaga. Demonyo kang aswang ka.
Anong ginagawa mo kay nanay? Sigaw ko pa nga po noon. At dahil sa aking ginawa, nakita kong naputol ko po yung dila ng nilalang. Dulot din ng pagsigaw ko ay nagising na rin yung nanay ko. Nagulat siya at napatanong sa akin noon kung bakit nga ba ako sumisigaw. Meron pong aswang, Nay. Nakita ko po yung dila. Nakita ko rin po mismo yung nilalang. Nakasilip siya dyan sa itaas ng butas sa bubong natin. Sambit ko pa nga kay nanay noon. Sigurado ka ba sa nakita mo? Tanong po nito at napatango nga ako sa kanya. At noong tignan ko nga yung kanyang damit, nagtaka ko kung bakit nawala yung bahid ng dugo na nakita ko roon. Iniisip ko na lamang na baka guni-guni ko lang dahil sa sobrang takot na nararamdaman ko. Hinanap ko na rin yung dila ng aswang pero wala na po ito roon. Ang tanging bakas lamang na meron nga akong dilang pinutol ay yung malapot na likidong nasa sahig na gawa sa kawayan. Nasa ganong sitwasyon nga kami noon nang may marinig kaming lumundag mula sa bubungan. Agaran kong sinabi kay nanay na baka yun na nga yung aswang na sumampa sa aming bubungan. Ilang sandali pa, may narinig akong mga sigawan. Upang malaman kung sino yon, nagmamadali akong lumapit sa bintana. Dumungaw nga ako roon at nakita ko yung 5 kalalakihang kababaryo namin na merong mga dalang itak at di bateryang flashlight. Nagsigawan nga sila at nang ibaling ko na rin yung aking pansin sa bahagi kung saan sila nakatitig. Nakita ko nga yung isang maitim na nilalang na hindi ko malaman kung anong hayop nga ba yon. Kakaiba po yon. Parang may pagkaaso na hindi ko maintindihan pero halatang malangis po yung katawan nito. Napaisip ako na baka yun na nga yung tinatawag nilang aswang. Kaya't napasigaw na rin po ako noon sa mga tao. At sinabi sa kanila na yun nga yung nilalang na gustong mangbiktima kay nanay. Dahil sa mga sinigaw ko, nagpasya nga silang lahat na tugisin yung nilalang. Papunta sila sa bahaging maisa noon, kaya't nagdasal ako na sana ay magawa nilang mahuli yon. At nang wala na nga itong mabiktima pa, nang nakalayo na nga yung mga lalaki, napalingon naman ako kay nanay. Inusisa ko ito kung kamusta nga ba yung kanyang pakiramdam. At ayon sa kanya ay bahagya lang naman na kumikirot yung kanyang tiyan. Napabuntong hininga na lamang ako noon hanggang sa mga oras na yun ay nakaramdam pa rin ako ng kaba. Dahil nga sa nangyari hindi ako nakatulog. Si nanay naman, dahil medyo inaantok pa nga ito at hindi rin maganda kapag nagpuyat siya, ay nagpasya nga siyang magpahinga. Nagbantay na lamang ako sa paligid noon hanggang sa tuluyang mag-umaga. Noon lang din ako nakatulog. Noong umaga na. Kaya nang magising ako ay nakauwi na rin yung tatay ko noon. Naabutan ko sila ni nanay na nag-uusap patungkol sa pangaaswang sa kanya. Nabahala naman yung tatay ko at ayon dito, pakikiusapan niya ang kanyang amo na ilipat yung kanyang schedule ng trabaho. Nagpasalamat naman yung nanay ko dito dahil sa kanyang naging pasya. Yun nga po, naging kasama na nga namin yung tatay ko tuwing gabi. Hindi na rin bumalik pa yung aswang na yon, kaya't nakampante kami na hindi na rin aaswangin pa ulit yung nanay ko. Makaraan yung mga ilan pang buwan at hindi na nga naulit pa yung mga ganoon. Subalit nang dumating yung mismong panahon na malapit na ring mga anak yung nanay ko, doon na nga lalong naging agresibo yung pagpaparamdam sa paligid. 6:00 pa lang ng hapon noon ay may mga kakaibang ibon ang umaaligid sa aming bahay. Nakakaramdam rin ng manakanak ang pagkirot sa kanyang tiyan yung nanay ko, kaya bahagya nga kaming nabahala ng tatay. Kadalasan ay gumagawa lang siya ng siga sa may labas ng bahay para hindi raw makalapit yung mga aswang. Minabuti ko na rin noon na magdasal ng rosaryo para panangga sa mga masasamang elemento. Isang gabi, dahil pagod nga yung tatay ko, nakalimutan niyang gumawa ng siga sa labas ng bahay. Yung nanay ko naman noon ay abala sa pagtupi ng mga damit, habang ako naman yung naglalagay ng mga yon sa cabinet. Nasa kalagitnaan na nga kami ng aming ginagawa nang makita kong napangiwi yung nanay ko. Napahawak na rin po siya sa kanyang tiyan. Kaya't inusisa ko nga po kung ano ba talagang nangyayari. Sinabi naman niya na masakit umano yung kanyang tiyan, kaya't nabahala nga ako noon.
Ginising ko yung tatay ko at sinabi sa kanya yung nararamdaman ng nanay ko. Hindi kaya manganganak na yung nanay mo? Teka, tatawagin ko lang yung kumadrona ng taga-kabilang baryo. Wika pa ng tatay ko noon sabay bumangon mula sa kanyang pagkakahiga. Napailing naman yung nanay ko nang marinig niya yung sabi ng tatay. Sinabi rin niyang hindi pa siya manganganak, pero parang pinipilipit umano ang kanyang lamang loob, tsaka bahay bata. Nasa ganoon nga kaming sitwasyon nang makarinig kami ng mahinang paghuni ng tiktik sa paligid. Nagkatinginan po kami noon ni tatay ng mga sandaling yon at pareho kaming napaisip. Noon din ay inutusan ako ng aking ama na kunin yung itak. Kaya nagmamadali akong pumunta sa may kusina. Pagkakuha ko ng itak, bumalik nga ako sa kwarto para ibigay yon sa aking ama. Nagmamadaling lumabas yung tatay ko noon at sinabi sa akin ni nanay na sundan ko raw ito. Nung una'y nagdalawang isip ako, pero napagtanto ko na kailangan nga ni tatay ng tulong ko. Minadali ko na rin yung aking paglalakad noon at nung nasa pintuan na ako ay napalingon sa akin si tatay. Sinabihan niya akong kumuha ng posporo at dalhin ko na rin sa labas yung natitirang insenso at kamangyan. Hindi ko alam kung anong gagawin niya ron, pero ginawa ko na lang yung kanyang sinabi. Pagkababa ko sa bahay, nakita kong gumagawa nga siya ng siga. Nang umapoy na rin po yun, ay ibinuhos na roon yung magkahalong insenso at kamangyan hanggang tuluyan po yung nangamoy sa paligid. Ilang sandali pa ay may narinig nga akong kaluskos sa may babaw ng bubungan. Sinabi ko yun kay tatay at napamura nga siya ng ubod ng lakas noon. Akmang akyat na nga sana siya sa aming bubungan nang makita naming dumungaw yung aswang. Kita namin sa mukha ng nilalang yung pagkairita. Malamang ay dahil na rin yun sa kanyang nalalanghap na amoy mula sa siga na ginawa ni tatay. Walang ano-ano, parang nawala sa focus yung aswang na yon. Muntikan na rin siyang mawala ng balanse at bago pa man siya mahulog, lumundag na nga siya sa may bandang likuran ng bahay. Bantayan mo yung nanay mo. Hahabulin ko yung aswang na ito. Manghihingi na rin ako ng tulong sa iba nating kababaryo. Wika pa nga ng tatay ko noon na agad ko namang tinangawan. Agaran siyang umalis. Nang hinabol na nga niya yung aswang na yon, nagpasya naman akong pumasok ng bahay. At naabutan kong nakahiga doon yung nanay at nagpapakalma sa kanyang sarili. Sinabi ko nga sa kanya na hinabol ni tatay yung aswang na sumubok sanang mga biktima sa kanya. Kaya't nabahala po yung nanay ko noon ng sobra. Sinabi ko na lang din sa kanya na manghihingi na rin ng tulong si tatay sa aming mga kababaryo. Kaya wag na siyang gaanong mag-alala. Nasa kalagitnaan nga kami ng aming pagkukwentuhan nang makarinig kami ng boses sa may labas na tumatawag sa amin. Napadungaw nga ako sa bintana noon at nang makita ko yung isa naming kababaryo, tinanong ko siya kung ano ba yung problema. Sinabi naman niya sa amin noon na nahuli raw nila yung aswang at kung gusto raw naming makita ay sumama raw kami sa kanya. Tinanong ko naman yung nanay ko noon pero ayaw po nito at baka kung mas magiging agresibo daw yon kapag makita siya. Dahil sa naging pasya ng nanay ko, sinabi ko na rin sa aming kababaryo na wag na lang at bumalik na lang siya kina tatay. Makaraan nga yung mahigit isang oras noon ay nakauwi na rin yung tatay ko. Agad namin siyang inusisa patungkol doon sa aswang na kanilang nahuli. Ikwinento naman ni tatay yung mga nangyari at ayon dito, iginapos raw nila sa gitna ng kapatagan yung aswang na yon para makilala nga nila ito kapag sumikat na yung araw. Dagdag pa ni tatay noon, malabo nang mabuhay pa yung nilalang. Dahil nga raw sa dami ng tinamo nitong sugat mula sa mga tao. Kinabukasan po noon ay maaga nga kaming nagising. At dahil nakuryoso na rin po ako kung sino nga ba yung nilalang na yon, ay sumama ako kay tatay noon sa pagpunta doon sa may kapatagan. Nung naroon na nga kami ay nagtaka kami, pati yung ibang mga tao, dahil wala nang nakagapos doon. Ang tanging naiwan lamang sa lugar na yon ay yung lubid na ginamit nila sa pagtali doon. Yung pagkakamali pala noong inatasang magbantay ay hindi ito nakatiis at umuwi nga yung mga ito. Marami na rin po noon yung nagsabing nakawala malamang yon. Pero malamang ay hindi pa rin daw yon magtatagal dahil malubha raw talaga yung kanyang mga sugat na tinamo. May nakapagsabi pa nga
na makikilala agad nila yung aswang kung makita nila dahil natapyas rin daw pala yung kanyang tenga. Dumaan nga yung mga araw noon at nabulabog yung mga tao sa aming baryo. Dahil may nangangamoy patay sa may gitna ng maisan, kaya pinuntahan nga nila yon at halos mapasok nga yung lahat ng lumapit doon nang makita nila ang nabubulok na katawan ng isang lalaki. May tapyas yung tenga nito, kaya't nagkaroon nga sila ng hinuha na yun na yung mismong aswang na kanilang nahuli. At tama nga sila dahil hindi na yun nagtagal. Minabuti po nilang ilibing yung bangkay na yon at dahil wala namang naghahanap, itinago na lang po nila yung patungkol doon. Makaraan pa yung ilang mga araw noon ay nagawa namang mga anak ng nanay ko at naging maayos naman po yung lahat. Yung mga nakaalam po kasama na rin kami ay nagdesisyon na wag nang ipakalat pa yung tungkol doon at magdudulot lamang yun ng takot sa ibang mga kababaryo. Hindi na rin po naulit sa amin yung mga ganong pangyayari pagkatapos nun. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Inday. At magbabahagi rin ako sa inyo ng kwento ng aking ina na itago na lang natin sa pangalang Chona. Nangyari po ito noong bata pa lamang siya kasama yung kanyang kapatid na tawagin nating Tita Lydia. Sa tanda niya ay nasa 11 anyos pa lamang daw siya noon, samantalang 7 taong gulang naman si Tita. Pareho silang nakatira sa Sorsogon ng mga panahong yon. At dito nga nangyari yung ibabahagi kong kwento. Nang mga panahong yon, may kalibliban pa yung baryo. Kakaunti yung mga kabahayan at maging yung mga taong nakatira sa kanilang baryo. Wala ngang ibang kalapit bahay noon si nanay dahil may kalayuan nga yung agwat ng susunod na bahay mula sa kanila. Dahil nga roon, madalas na nakakalaro ni nanay itong tita ko, kaya't gano'n na lamang kalapit yung kanilang loob sa isa't isa. Tuwing gabi naman, maaga silang natutulog gayong wala rin silang ibang magawa dahil madilim nga yung paligid at tanging gasera lamang yung nagsisilbi nilang ilaw. Kahit ganoon, hindi naman natatakot yung mga magulang ni nanay dahil sa loob ng halos 2 dekadang nakatira sila sa baryong yon, wala naman silang naging problema. Kampante rin sila lalo na tuwing gabi, kahit na madilim nga yung kanilang paligid. Hindi man lang sila nangangamba. Sa kadahilan ng yun din ay maging sina nanay at Tita Lydia ay nakasanayan na rin yung pamumuhay nila roon. Gawa ng walang gaanong tao sa kanilang baryo, wala ring ibang magawa. Madalas ay kapag humantong na nga yung mga 7 ng gabi, ay tulog na rin sina nanay at tita. Pinagsasabihan rin kasi sila ng kanilang mga magulang na matulog ng maaga at nang hindi sila antukin kinabukasan. Pero isang pagkakataon nga noon, kahit anong pilit ni nanay na makatulog, ay hindi niya magawa dahil hindi raw siya dinadalaw ng antok. Mahimbing namang natutulog noon si tita, kaya't hinayaan lang siya ni nanay. Nahiga na lamang siya sa may tabi ng kanyang kapatid at naghintay na antukin ito. Makalipas yung mga halos 10 minuto, ay hindi pa rin siya makatulog. Napatingin na lamang siya sa kanilang nipang atip at doon itinoon yung kanyang atensyon. Habang nakatingin nga siya roon, napansin niyang may maliit na butas pala ang kanilang bubong. Pero binaliwala lang niya yon at nagpatuloy siya sa kanyang pagmumuni-muni. Nasa ganong estado nga siya nang sa hindi niya inaasahan ay may narinig siyang tila may kung anong nahulog sa kanilang bubungan. Naghintay nga siya sa mga mangyayari at walang ano-ano nga noon, may narinig na siyang mga pagyabag sa kanilang bubungan. Nagtaka yung nanay ko kung anong hayop nga ba yung naroon at bakit pabalik-balik ito ng lakad doon. Magsasalita na sana siya at itataboy kung anumang hayop yung nasa bubungan.
Ngunit natigil yung mga pagyabag na kanyang naririnig. Ilang minuto ring walang naging ingay sa bubungan, kaya tinayaan na lang din niya. Pero ganoon na lang yung gulat ng nanay ko dahil nang mapatingin siya sa kanilang bubungan, sa bahagi kung saan may maliit na butas, ay meron siyang napansing tila gumagalaw roon. Lumusot raw sa butas yung naturang bagay, kaya tinitigan yun ni nanay. Hindi niya talaga inialis yung kanyang tingin sa bagay na gumagalaw hanggang sa napagtanto nga niyang tila humahaba yun. Pababa raw yun sa butas at parang naisabutin sila mula sa kanilang higaan. Habang pahaba ng pahaba yung naturang bagay na parang naisabutin sila, may kung anong malapot raw na likido yung nahulog mula rito at tumama sa braso ng nanay ko. Hawakan na sana ni nanay yung likidong yon, ngunit nang sumingot siya ay may naamoy siyang malansang samyu mula roon. Nagtaka si nanay kung ano nga ba yung naturang likido, kaya't pinunasan na lamang niya yon. Inamoy pa nga niya yung kanyang braso at halos maduwal na nga siya dahil sa mabahong amoy nun. Dali-dali na siyang tumayo at sinubukang hampasin yung pinagmumula ng likidong tumama sa kanya. At nang mampas nga ni nanay yung bagay na pababa sa maliit na butas, nagulat siya dahil tila mabilis raw itong bumalik pa itaas. May kung ano rin siyang narinig na tila umungol doon kaya't nakaramdam na siya ng takot. Walang ano-ano rin. Nagsimula naman yung pagyabag sa kanilang bubungan. Dahil nakaramdam ng kakaibang kaba si nanay, naisipan niyang takpan ng telang ginamit niyang pamunas yung butas ng kanilang atip. At nang matapos niyang gawin yon, hinugasan raw niya yung kanyang braso at bumalik na sa higaan nilang na magkapatid. Nawala na rin daw noon yung pagyabag sa kanilang bubungan, kaya't kahit papano ay hindi na rin siya nabahala. Bahagya naman daw siyang kumalma hanggang sa unti-unti na ring mawala yung kaba. Nahiga na lamang siya at iniisip kung ano nga ba yung kanyang nakita at kung ano yung malapot na likidong tumama sa kanyang braso habang siya ay natutulog. Kinabukasan, nang magising si nanay, kaagad niyang tinignan ang kanilang atip. Napansin niyang wala na nga roon yung nilagay niyang tela sa butas kaya't hinanap niya yon. Nakita ni nanay yung tela kaya't naisipan niyang tignan kung may bakas ba ng likidong ipinahid niya roon. At ganoon na lamang yung gulat ng aking ina nang makita niyang parang may bahid ng dugo. Naalala niya ang malansang amoy na namoy niya nang nakaraang gabi. Kaya't napailing na lang po ito. Napaisip siya kung anong hayop kaya yung nasa bubungan nila at bakit humahaba yung dila nun. Isa pang dagdag na naisip ni nanay kung bakit ganoon nga ba kabaho yung likido mula sa kung anumang hayop na yon. Hindi na nga nagawang sabihin ni nanay sa kanilang mga magulang yung tungkol sa bagay na yon. Naging abala rin kasi sila sa pagtulong sa kanilang ina at naglaro pa nga sila ni tita. Naisip din ni nanay noon na baka nagkataon lamang yon at baka siya nga yung pagalitan ng kanyang ina kung sakaling malamang gising pa ito ng mga oras nang mangyari yung mga ganon. Nagpasya na lang din siyang matyagan yung paligid nila sa mga susunod na gabi kung maulit pa nga yung ganong pangyayari. Hindi nga nabigo noon si nanay dahil ng mga sumunod na gabi, naulit na naman yung ganong pangyayari. Kapag nasasaksihan niya yung ganon, mas pinipili na lamang niyang manahimik at matyagan yung paligid. Madalas nga rin niyang hampasin kung anumang bagay na humahaba mula sa kanilang bubungan. Ang pinagtataka nga lang niya noon, tuwing ginagawa raw niya yung paghampas doon, ay mabilisan yung bumabalik sa butas at may naririnig siyang umuungol sa kanilang bubungan. Sa kadahilan ng yon, hindi na nga nakapagpigil si nanay at napatanong na siya sa kanyang mga magulang. Noong una hindi siya binibigyan ng pansin ng mga ito. Pero nung muli siyang magtanong at ikwinento pa nga yung kanyang nasaksihan at naranasan ito tuwing gabi, ay pinagsabihan na lang din siya ng kanyang mga magulang. Ayon pa sa mga ito, kapag nangyari ulit yon ay wag nang magdadalawang isip si nanay. Nagisingin sila.
Dagdag pa ng kanyang ama, kung tama nga ba yung kanyang kutob, ay posible raw na manganib yung kanilang buhay dahil lamang sa nilalang na yon. Dahil baka kung ano pa nga yung gawin nito sa kanila, lalo na't ginagamit raw nito yung kanyang dila. Ipinaliwanag din ng ama ni nanay sa kanya na posible talagang dila ng aswang yon, yung kanyang nakikitang yon, na lumulusot nga sa may butas ng kanilang bubungan. Kaya't kailangan raw nilang mag-ingat. Nang tanungin naman ni nanay kung ano nga ba yung tungkol sa nilalang na tinutukoy ng kanyang ama, noon din ay sinabi nito na baka aswang yung nilalang na yon na pabalik-balik sa kanilang bahay. Natakot si nanay sa sinabi ng kanyang ama at naging mapagmatsyag na lamang siya noon, lalo na tuwing gabi. Dahil may ideya na nga siya kung ano nga ba yung nilalang na madalas na nasa kanilang bubungan. Kapag nakakarinig siya ng ingay mula roon, ay ganoon na lamang yung kanyang takot na nararamdaman. At kapag ganoon, sinusubukan daw niyang puntahan yung kanyang mga magulang upang gisingin ang mga ito. Ngunit kapag ginagawa naman niya yon, mabilis naman daw na nawawala yung kung anumang ingay sa kanilang bubungan. Maging yung nakita niyang bagay na lumulusot sa butas ng kanilang bubungan ay nawala na rin. Naging tahimik na rin yung kanilang paligid, kaya't mas pinipili na lang din niyang bumalik sa kanyang higaan kapag ganon. Hanggang sa isang gabi nga noon, napakalinsangan daw ng kanilang paligid. Dahil doon ay hindi makatulog yung nanay ko at maging yung tiyahin ko. Nakahiga na sila ng mga sandaling yon at inaantay na lamang na dalawin sila ng antok. Pero lumalim nga yung gabi at hindi pa rin nila nagagawang makatulog. Ganon nga yung estado nila nang makarinig sila ng pagyabag sa kanilang bubungan. Kinabahan kaagad noon yung nanay ko dahil alam niya na posibleng aswang yung nasa bubungan nila. Hindi pa muna siya gumalaw dahil ayaw niya ring takutin yung tiyahin ko. Palapit ng palapit noon sa butas ng kanilang atip yung mga pagyabag. Kaya't bumangon na nga si nanay at saka pinagsabihan si tita na aalis muna siya upang puntahan at gisingin yung kanilang mga magulang. Yung kasalanan naman din kasi nila ay hindi pa rin nila inayos yung butas na nasa kanilang bubungan. Tumango na lamang sa kanya yung kanyang kapatid, kaya't dali-dali na rin siyang bumangon at maingat na naglakad palabas ng kanilang kwarto. Hindi na nga nagawang pagsabihan ni nanay si tita sa kanyang gagawin kung sakaling makita nito yung posibleng dila ng aswang. Nalulusot sa butas dahil kampante naman siyang lalayuan din nun yung kanyang kapatid. Nang makarating nga siya sa kwarto ng kanilang mga magulang, ay hindi na nga siya nagdalawang isip na gisingin yung mga ito. At saktong nagising nga yung kanilang ama't ina nang marinig nilang napasigaw si Tita Lydia sa kanilang kwarto. Nakaramdam ng takot noon si nanay dahil sa pagsigaw ng kanyang kapatid. Dali-dali silang bumalik sa kwarto na yon. At sa hindi inaasahan, nakita nilang nagpupumiglas si tita at nahihirapan na sa kanyang paghinga dahil sa kung anumang bagay na nakapulupot sa kanyang leg. Sinubukan niya ring alisin yon ngunit hindi nga niya magawa. Mabilis na kumuha ng itak yung ama ni nanay at ang kanyang ina naman ay nilapitan si tita at saka sinubukang tulungan. Wala namang nagawa yung nanay ko noon kung hindi yung panoorin yung kanyang kapatid, gayong takot na takot din siya ng mga sandaling yon dahil sa kanyang nakikita. Noong makabalik na nga yung kanilang ama, walang pag-aalinlangan niyang pinutol yung dila ng aswang na pumupulupot sa leeg ni tita. At nang magawa niya yon, nakarinig sila ng pag-ungol sa kanilang bubungan na animoy nasaktan dahil sa ginawa ng kanyang ama. Nawala naman noon ng malay si Tita Lydia habang hawak-hawak ng kanilang ina. Malakas ngang napamura yung ama ni nanay at tila hinamon yung aswang na nasa kanilang bubungan. Walang takot daw itong lumabas ng kanilang bahay upang harapin yung naturang nilalang. At noong wala na nga si lolo, ay lumapit daw si nanay sa kanyang kapatid. Kitang-kita naman nila yung leeg nito
na merong sugat na dumudugo na dahil sa higpit ng pagpulupot ng dila ng aswang dito. Noon din, umalingaw-ngaw daw yung malansang samyo ng likidong naiwan sa leeg ni tita at pinunasan nga nila ito agad. Pero kahit anong punas daw nila ay hindi daw mawala yung mabahong amoy na iyon. Nasa ganong sitwasyon nga sila nang may magkakasunod na mura silang narinig mula sa kanilang padre de pamilya. Dahil doon, naisipan ni nanay na silipin kung ano nga bang ginagawa ng kanyang ama sa may labas ng bahay. Ganon na lang yung gulat niya nang makita yung kanyang ama na animoy may tinataga ng paulit-ulit. At nung tignan niyo ni nanay, mas nagulanta nga siya nang makitang isa yung maitim na nilalang. Hindi man niya lubusang makita kung ano nga ba yun. Batid niyang aswang yung nilalang na pinagtataga ng kanyang ama. Inakala ni nanay na mapapatay ng tatay niya yung aswang na yon. Ngunit hindi nga nito nagawa nang magkaroon ng pagkakataong makatakas yung nilalang. Nagawa kasing kalmutin ng nilalang yung dibdib ng kanyang ama at nagawa pa nitong itulak ito dahilan para matumba si lolo sa lupa. Mabuti na nga lang at hindi na ito inatake pa ng aswang at mas pinili na nga nitong tumakas. Napasigaw na lang si lolo noon sa aswang na yon at sinabihang wag na itong babalik pa dahil kapag ginawa pa niya yon, papatay na siya ni lolo. Nung wala na nga yung nilalang ay pumasok na rin si lolo sa kanilang bahay. Wala pa ring malay noon si tita habang ginagamot yung sugat na kanyang natamo sa kanyang leeg dahil nga sa dila ng aswang na pumupulupot dito. Maging yung ama ni nanay ay ginamot din yung kanyang ina dahil meron din daw itong sugat sa kanyang braso na nakuha niya nung tulungan nga niya yung tiyahin ko. Nang gabing yon, hindi sila gaanong nakatulog dahil panay daw yung pag-ungol ni tita gawa ng sugat nito. Kinabukasan ay mas pinili nilang dalhin sa manggagamot itong tiyahin ko upang masiguro yung kaligtasan nito. Binigyan naman daw sila ng gamot sa sugat nito. Naging maayos naman daw yung lahat. Pero dahil sa pangyayaring yon, ay naglagay na sila ng mga pangontra sa labas at loob ng kanilang bahay. Yung sugat rin na yon ay nag-iwan nga ng peklat sa leeg ng tiyahin ko. Yun yung bakas na naiwan sa kanya dahil sa mga nangyari ng gabing yon na maituturing naming muntik na ring kumuha sa kanyang buhay. Hanggang ngayon ay mabuti naman po yung lagay ng tita ko at may sarili na ring pamilya. Pero kapag nagkakasama po kaming magkakapamilya, madalas po naming mapagkwentuhan yung tungkol dito. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po sa inyong lahat. Matagal ko na rin nais ikwento ito sa inyo. Bali itong aking kwento ay naging karanasan namin ng tatay ko. Nangyari ito noong ako ay binatilyo pa lamang. Tawagin na lang pala ninyo ako sa pangalang Dado. Ang naging karanasan kong ito ay nangyari noong nagpunta kami sa loob ng gubat. Kasama ko noon yung tatay Pedro ko nang maganap ito. Siya nga pala, nangyari ito sa isang liblib na baryo sa bahagi ng Bicol. Noong mga panahong yon, napapadalas yung aming pagpuputol ng mga puno na siyang ginagawa naming uling. Medyo hindi pa ganoon kauso yung uling noon, kaya mangilan-ngilan pa lamang yung gumagawa noon. At least sa aming lugar Dahil magkasama naman kaming dalawa, ay hindi kami takot sa kung anumang posibleng mangyari. Kakilala naman namin ang halos lahat sa aming mga nayon. At maging sa kabilang baryo, kaya hindi nga kami nabahala. Ngunit hindi namin aakalain na dahil sa aming pagiging kampante ay lalo pa kaming magiging lapitin ng mga nilalang na hindi normal. Tandang-tanda ko pa noon na araw po yun ng Biyernes.
Dahil medyo marami-rami pa nga ang mga sangang aming lilinisin at isasalansan para matuyo, napagpasya na nga naming magdala na lang ng flashlight at pagkain. Ang balak namin ng tatay ko noon ay buong hapon nga naming gagawin yon. At pagdating ng takip silim, hanggang gabi ay magsasalansan nga kami para mapatuyo yon kahit papano. Yun po kasi yung paraan namin para madaling maging uling yung kahoy. Yun nga po, pagkarating namin sa gubat, hindi na kami nag-aksaya pa ng oras at minabuti na nga namin na simulan kaagad yung pagkuha ng mga sanga at yung paglilinis nito. Halos buong araw po namin ginawa yon. Bandang 4:00 po noon nang sabihan ako ng aking ama na maigi raw siguro kung uuwi na kami. Ang sabi po nito, baka kung ano raw yung aming makasagupa roon, lalo pa raw at araw pa yun ng Biyernes. Ngunit sabi pa niya kung uuwi daw kami ay hindi kaagad namin matatapos yung aming gawain. Kaya't kalaunan nga ay napagpasyahan pa rin naming manatili doon. Malapit na nga noong matapos yung aming ginagawa nang makaramdam ako ng sakit ng aking tiyan. Dahil doon, nagpaalam nga ako sa aking ama at sinabi kong magbabawas na muna. Napatango naman sa akin yung aking ama, kaya agad nga akong umalis para tumungo doon sa bahaging malayo sa aking ama. Nang alam kong hindi na nga nito ako makikita, doon ko na nga sinimulan yung aking misyon. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagtugon sa tawag ng kalikasan nang may mapansin ako na parang maliliit na ugat na nagkalat sa lupa. Napatanong ako sa aking sarili kung ugat nga ba yun ng kung anumang halaman. Gawa po nun nang matapos na nga ako sa aking pagbabawas ay agad kong nilapitan yon. Nung nasa tapat na nga ako ng naturang bagay, agad kong dinampot yon. Doon ko napagtanto na hindi pala yon ugat, kung hindi mga hibla ng buhok, at may mga puti pa po yon. Agad kong naisip na baka nababaliw na ang kung sino mang may-ari nun. Natawa na lang ako dahil walang tao na nasa tamang pag-iisip ang tutungo pa sa gubat para lang iwan ang pinagupitan ng kanyang mahabang buhok. Napailing na lamang ako at napatakip ng ilong dahil halos mas mabaho pa sa dumi ko ang naturang buhok. Itatapon ko na sana yon, ngunit naisipan kong dalhin yon sa aking ama at ipakita. Dahil hindi pa rin ako sigurado kung talagang buhok yon, kaya nais kong kumpirmahin mula sa kanya. Habang naglalakad, naging panay yung aking paglinga sa paligid, sa pag-asang malaman ko kung sino nga ba yung may-ari nun. Malayo pa lang ako, nakakunot na yung noo sa akin ng aking ama. Pasigaw pa siyang nagtanong sa akin kung ano nga ba yung aking dala. Ngunit hindi ako tumugon dito. Sa halip, mas binilisan ko na nga po yung paglalakad ko at nang makalapit na sa kanya ay pinakita ko po yon. Ganoon na lamang yung pagmulagat ng mga mata ni tatay nang makita po niya yon. Nagsimula na rin akong kabahan nang sabihin niyang malakas yung kanyang kutob na buhok daw yon ng aswang. Ang sabi pa nga ni tatay, baka may nakalabang mabangis na hayop yung aswang na yon na siyang naging dahilan para malagas yung iilan sa kanyang mga buhok. Nang mga panahong yon din, sinabihan ako ni tatay na itapon yung buhok na yon. Ang sabi pa nito, sa medyo malayo raw sa aming kinaroroonan dahil baka balikan kami ng aswang at kung ano pa raw yung gawin sa amin. Dahil doon, ginawa ko nga yung kanyang sinabi at itinapon ko yon sa parteng hindi na nga namin madalas pinupuntahan. Pagkatapos kong itapon ay bumalik na nga rin ako kay tatay. Nagtanong ako dito kung ano nga ba yung gagawin kung sakaling atakihin kami ng aswang sa loob ng gubat. Pero hindi naman nakasagot yung aking ama noon. Dahil doon, minabuti na lang namin na ipagpatuloy yung aming ginagawa.
Nang makatapos na nga kami, sinimulan kaagad naming hakutin yung mga sanga para ipunin at isalansan. Dahil marami-rami yung mga nakuha naming sanga, natagalan din kaming dalawa ni tatay sa aming paghahakot. Medyo madilim na nga rin noon yung paligid, pero hindi pa namin tapos yung aming gawain. Dahil doon, nagpasya nga kami ni tatay na magpahinga na muna at kumain saglit. Mas maigi raw yon dahil hindi pa tuluyang nilulukob ng karimlan yung paligid. Nasa kalagitnaan kami ng aming pagkain nang meron kaming nalanghap na napakabahong amoy. Agad namang napatitig sa akin si tatay at animoy may kung anong nais sabihin. Dahil doon, hindi ko na hinintay pang makapagsalita ito. Sinabi ko na nasa malayo ako nagbawas at malabong nakarating sa aming kinaroroonan yung mabahong amoy ng aking dumi. Noong mga panahong yon, nagsitayuan na yung mga balahibo sa aking batok. Alam kong merong mali, lalo pa at parang yabag lang ng tao yung kaluskos na aming naririnig. Magtatanong na nga sana ako kay tatay patungkol doon, ngunit sinenyasan niya akong tumahimik, kaya't nanahimik naman po ako noon. Walang ano-ano. Nawala yung ingay na aming naririnig. Inakala naming dalawa noon na wala na yung kung anumang nilalang na iyon. Ngunit nakarinig kami ng malakas na yabag palayo. At pagkalipas pa ng ilang minuto, pareho kaming nagulat ng tatay ko nang umihip yung malakas na hangin sa hindi kalayuan. Labis yung pagtataka namin dahil hindi naman namin ramdam yung hangin na iyon. Nang mga sandaling yon, sinabihan na ako ni tatay na ihanda yung aking sarili. Dahil baka kung ano daw yung dahilan ng ingay na yon. Dulot ng aming pagtataka, inilawan ni tatay yung unahan kung saan nga gumagalaw yung mga sanga ng puno. Pagkatama ng liwanag sa kanyang debateryang flashlight sa ibabaw ng mga puno, ay pareho kaming napaatras. Halos hindi ko noon alam kung namamalikmata lang ba ako o hindi. Ngunit dahil nakikita rin po yun ng tatay ko, doon ko na nga napagtanto na totoo nga yung aking nakikita. Nung una ay hindi gaanong klaro yon. Ngunit habang patagal ng patagal yung pagtitig namin doon ko na rin nalaman na isang babae yung aming inilawan. Nakabuhaghag yung buhok nito na para bang nakatayo. Dahil nakatalikod po yun sa amin, hindi namin agad nakita yung kanyang mukha. Kahit nasa ganong sitwasyon po yun, nakaramdam pa rin ako ng grabing takot. Pabulong na sinabi ng tatay ko na aswang daw yung babaeng yon. Kaya kailangan na raw naming tumakbo bago pa man siya makalingon at makita kami. Tumango nga ako at tatakbo na sana nang biglang humarap yung aswang na yon sa amin. Nanatili po siyang nakaganon at gumagalaw po yung kanyang mga buhok. Kita namin noon yung mapupula nitong mga mata at ang kulubot na kulubot ng mukha. Lalo pa akong natakot nang makita kong galit na galit yung kanyang mukha habang nakatitig sa amin. Walang ano-ano. Naging mabilis yung kanyang paggalaw at sinubukan niya kaming lapitan. Habang palapit na po ito ng palapit, nakita kong gumagalaw yung mahaba nitong buhok na animoy may sariling buhay. Dahil din sa malakas na hangin noon, doon ko nga nawari na magkatulad yung amoy ng buhok na nakuha ko at ang samyo ng buhok ng aswang na iyon. Habang nasa ganong sitwasyon, umangil yung nilalang at naghanda para atakihin kaming dalawa ng tatay ko. Dahil doon ay pasigaw ulit na napamura yung tatay ko. Sinabihan niya akong tumakbo na at pumasok na sa kawayanan. Pero dahil takot na rin ako ng mga panahong yon, agad nga akong tumakbo patungo doon sa sinasabi ng tatay ko. Nakasunod lang po ito sa akin at nang makarating na nga ako doon,
Sumuot ako sa bahagi kung saan merong mga tinik na mga kawayan. At talagang tiniis ko po yun kahit pa na merong mga tinik na makita. Nang mga panahong yon, napalingon ako kay tatay at halos mataranta na rin nang makitang hinahabol siya ng aswang. Sumigaw nga ako kay tatay at sinabihan siya na pumasok na rin sa kasukalan kung saan ako naroroon. Ngunit akmang lalapit na nga sana sa akin yung aking ama, bigla ang naging mabilis na ang paggalaw ng aswang at inatake po nito si tatay. Napanganga pa nga ako noon dahil hindi ko akalaing magagawa ng aswang yon. Patuloy na gumagalaw yung kanyang buhok noon at parang ninanais nitong puluputan yung tatay ko. Sigaw ako ng sigaw. Nang hindi man lang natitinag yung aswang, lalabas sana ako sa aking pinagtataguan para tulungan yung tatay ko. Ngunit sinenyasan niya akong wag lalabas. Ayaw ko pa nga sanang sundin yon pero napansin ko na may kung ano siyang kinukuha sa kanyang bulsa. Nalaman ko na lamang na lighter pala yon nang magkaroon yun ng ningas. Agad na nasunog yung buhok ng aswang dahil sa apoy na mula sa lighter. Dahil sa ginawa ng tatay ko, umalis po yung aswang na yon sa ibabaw ng aking ama. Nagwala siya at dahil sa kanyang ginawa, mas naging mabilis po yung pagkalat ng apoy sa kanyang buhok. Nang mga panahong yon, tumayo na nga yung aking ama at hinugot niya ang kanyang itak. At nang makita niyang patuloy pa rin na nagwawala yung aswang, nilapitan niya ito at mabilis na tinaga. Tinamaan po yung nilalang sa kanyang kaliwang balikat. Kaya napalingon yon kay tatay. Atake sana yon sa aking ama, pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ng tatay ko. Muli niya itong tinaga at natamaan ulit yon sa balikat. Pero sa pagkakataong yon, mas malapit na po yon sa may leeg ng aswang. At dahil sa ginawa ng tatay ko ay agad po yung natigilan. Kumakalat pa rin po yung apoy sa kanyang mahabang buhok, pati na rin sa ibang parte ng kanyang katawan. Lalo at malangis nga po yung kanyang balat. Kaya lalo po itong nagwala. Nakita ni tatay na wala sa kanyang focus yung aswang na yon. Kaya mabilis pa po niyang tinaga ulit yon. At tinamaan niya po yung aswang sa may bandang leeg. Matapos yung gawin ni tatay, agad niyang itinulak yung nilalang na siyang naging dahilan ng pagkabuwal nito. Dahil marami nga yung mga tuyong dahon kung saan nabuwal yung nilalang. Agad na kumalat doon yung apoy. Gumulong yung aswang at sinubukan pa po nitong bumangon. Pero sa pagkakataong yon, ay doon na nga po siya napunta sa mga nakatumpok na tuyong sanga. Alis sana yung aswang na yon ngunit nilapitan siya kaagad ng aking ama. At pagkatapos ay tinulak pa po doon. Pagkabuwal nga ng aswang, paulit-ulit pa siyang tinaga ng tatay ko. Hanggang napasubsob na rin po yon sa lupa. Noong mga panahong yon, hindi na rin nakagalaw pa yung aswang. At tuluyan po yung nasunog. At doon na nga ako lumabas sa aking pinagtataguan. Sabay lapit kay tatay. Pagkalapit ko, agad kong sinabi na marahil ay sa aswang din yung nakita kong buhok. Dahil nga sa nangyari, unti-unting kumalat yung apoy na yon. Pareho nga kaming nangamba ng tatay ko na baka kumalat pa po yon. Kaya't pinagtulungan po naming kahigin ang mga tuyong dahon at ang sanga para doon na lang po sa bahaging yon manatili yung apoy. Nakita naming nasunog na nga po yung katawan ng aswang. At dahil sa nangyari, sa halip na manatili roon, ay nagpasya na nga kaming umuwi. Natakot kaming dalawa ng tatay ko na baka hindi lamang iisa yung aswang na gumagawi sa loob ng gubat. Nangamba kami na baka mas mabagsik pa yung iba pang makasagupa namin.
Kaya't pagka-uwi nga namin, sinabi namin kaagad kay nanay yung mga nangyari. Maging si nanay ay natakot dahil baka raw gantihan pa kami ng ibang aswang. Pero sa kabutihang palad naman po, walang aswang na gumanti sa amin. Hindi na rin kami nagpapaabot ng gabi sa loob ng gubat. Pero yung hindi ko po malilimutan noon, nung binalikan po namin yung lugar kung saan po nasunog yung aswang. Wala na pong kahit ano doon. Imposible namang naging abo na lang po yun. Pero yung iniisip namin ay merong kumuha ng katawan nun. Hindi rin kumalat kaya't baka kakilala po ng aswang o kaya naman ay kauri. Gayunpaman, wala na rin pong pareho doon na aming naranasan. Maswerte naman po kami na yun na yung huli. Dito ko na rin po siguro tatapusin ito. Maraming salamat po. Tawagin niyo akong Jello ng Mindanao. Matagal mo na po akong tagapakinig pero ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na magpadala ng sarili kong karanasan tungkol sa mga aswang. Nangyari ito taong 1991. Noong ako ay 16 na taong gulang pa lamang. Hindi na ako nag-aral pagkatapos mag-high school dahil walang-wala talaga ang mga magulang ko. Gustuhin ko man ay hindi rin talaga pwede. Hindi kaya. Kailangan ko na rin kasing magtrabaho para sa amin. Matanda na yung mga magulang ko noon dahil ako yung bunso sa 5 magkakapatid. Ang mga ate at kuya ko ay may kanya-kanya na ring mga pamilya nang mangyari ito. Ako na lang talaga yung hindi pa nakakapangasawa noong mga panahon na ito. Kaya inako ko na rin yung responsibilidad na tumulong sa mga magulang ko. Tinulungan rin ako noon ng tito ko. Yung tricycle na kanyang pinapasada ay ibinigay niya sa akin dahil nakakuha na siya ng trabaho sa ibang bansa. Nauna na rin kasi doon yung kanyang asawa. Tinanggap ko naman po yon syempre. Namamasada ko noon ng tricycle tuwing Lunes hanggang Sabado. Sa linggo naman nagpapahinga rin ako. Pero minsan pati na rin linggo. Kapag meron pong mga okasyon, inaabot din ako ng gabi sa pamamasada. Kaya minsan may mga nangyayari rin talaga na hindi ko rin inaasahan. Merong bigla ka na lamang masisiraan sa daan. May mga pagkakataong meron kang lasing na pasahero. Nakakabahan ka rin talaga lalo at kung ano-ano yung pinagsasabi at ginagawa. Pero yung hindi ko talaga malilimutan ay yung naranasan ko na merong kinalaman sa aswang. Kapistahan po noon sa kabilang baryo. Kasama naman yon sa dinadaanan ko sa ruta ko. Kaya nung gabi na, ay namasada ako ulit. Maraming mga pasahero sa dami ng mga taong pumupunta doon lagi. Karamihan pa gabi na rin nag-uuwian. Bago umalis, sinuot ko yung kwintas na ibinigay sa akin ng asawa ng tiyahin ko na isang albularyo. Mula nung namasada ako, talagang binigyan po niya ako para meron daw akong pangproteksyon kung sakaling meron akong naisakay o nakasalamuha na hindi pangkaraniwang mga tao. Ako naman ay naniwala lang dahil wala namang mawawala sa akin pag maniwala ko doon. Nakasanayan ko na rin na isuot yon bago ako umalis ng bahay. Pero ni minsan, wala naman akong naramdamang kakaiba o napansing kakaiba sa mga pasahero ko habang suot ko yon. Baka dahil abala lang rin ako sa pagmamaneho. Nung gabing yon, tuwang-tuwa ako dahil medyo okay naman yung kinikita ko. Nakailang balik na rin ako noon May mga umarkila pa nga sa akin, lalo at mga lasing na nga rin yung iba. Pabalik-balik lang po ako noon.
Ganadong-ganado ako sa pagkayod noon. May pangbili na ako ng mga gamit sa bahay. Hanggang mga bandang 9:00 siguro ng gabi. Habang mahina lang yung patakbo ko. Dahil hinihinaan ko lang dahil baka may mga pasahero pa nga akong makuha. Napadaan ako noon sa parte na medyo walang mga bahay. Tipong mga kakahuyan lamang sa gilid. Medyo bibilisan ko na sana dahil wala naman akong makuhang pasahero doon eh. Nung bigla akong makarinig ng sigaw. Napalingon ako pero wala naman. Parang boses ng mga babae. Nagtaka ako syempre, pero tinatanaw ko sa unahan ng kalsada at wala naman din akong nakikita. Hanggang sa mula sa kakahuyan ay merong lumabas na 2 babae. Mga bata pa po yun, parang mga kaedad ko lang din. Napapreno pa nga ako agad eh, dahil sa unahan ko lang talaga sila biglang lumabas. Umiiyak ang mga ito na parang natatakot at bigla itong pumara sa akin. Natataranta ang mga ito na animoy takot na takot. Palingon-lingon din sila doon sa kakahuyan na waring may kung anong humahabol sa kanila. Turo sila ng turo pero sa takot ay halos hindi rin sila makapagsalita ng maayos. Tinignan ko yung kanilang tinuturo at may nakita akong gumagalaw doon na kung ano. Pero hindi ko malinaw na nakita talaga kung ano nga ba yon. Basta't parang may gumagalaw lang. Ano kaya yon? Pagtataka ko pa, lalo at talagang takot na takot ang 2 babae. Pero agad naman din yung nawala na medyo inakala kong guni-guni ko lamang din. Napatakbo agad yung 2 babae tapos agad na sumakay sa tricycle ko. Bilis po! Umalis na po tayo dito, dali! Magpapahatid po kami sa kakilala namin. May humahabol po sa aming aswang. Sambit agad nung isang babae na saglit akong natigilan sa mga narinig ko bago nakapagsalita. Ano? Hinahabol kayo? Ng aswang? Tanong ko sa pagkabigla ko. Sabay rin silang sumagot ng oo at sumigaw sila na umalis na raw kami at saka na lang daw nila ipapaliwanag. Kaya agad ko na ring pinaharurot yung tricycle. Merong ilaw noon sa loob ng tricycle ko kaya talagang nakikita ko yung mga pasahero ko. Nung tumatakbo na nga yung tricycle, napansin kong napakarumi ng 2. Nakapantalon sila pareho at nakabihis talaga pero may mga putik na yung pantalon nila, pati yung mismong mga damit. Na para bang humiga sila o natumba sa putikan. Ano bang nangyari sa inyo at napakarumi ninyo? Totoo ba talaga yung mga sinabi nyo kanina? Tanong ko pa sa kanila. Medyo malakas yung pagsasalita namin noon lalo at umaandar nga yung tricycle. Hanggang sa magkwento na nga yung isa sa mga babae at ganitong araw yung nangyari. Tignan mo naman itong mga sitwasyon namin. Nakipista lang din kami dito sa bago naming kakilala. Pero nung pauwi kami, natagalan kaming sumakay kaya naglakad-lakad na lang kami. Doon na nga namin napansin na merong sumusunod sa amin. Lalaki. Lingon kami ng lingon tapos may taong nakasunod lang sa amin. Dahilan para mapabilis yung paglalakad namin. At nung medyo lumiko kami na medyo natatakpan kami ng mga puno, tumakbo na nga kami at pumasok sa kakahuyan para magtago. Inantay lang naming lumagpas lang sa amin yung sumusunod dahil baka kung sino lang din. Nakaabang lamang kami habang nakatago sa may kakahuyan. Nakita namin yung lalaki na parang nagtaka kung saan nga ba kami nagpunta. Kaya kumpirmadong sinusundan nga nito kami. Pero yung lalaki, imbis na maglakad pa diretso, bigla itong pumunta sa may gilid ng daan at laking gulat namin na pagdapa nito, bigla itong naging malaking hayop. Naagad nga kaming napasigaw sa aming nasaksihan.
Doon na nga kami tumakbo papasok lalo sa may kakahuyan na hindi na rin namin alam kung saan kami papunta. Nagkanda-tumba-tumba pa nga kami, kaya ganito yung mga itsura namin. Talagang naririnig rin namin na merong humahabol sa amin. Mabuti na lang at narinig namin yung tunog ng tricycle mo, kaya sinundan namin yon. At agad na nga kaming nakalabas sa may kakahuyan. Ganon yung nangyari. Kuwento pa ng babae na nanginginig pa nga yung kamay nito dahil sa takot. Yung isa naman ay umiiyak lang. Medyo malayo daw yung pinagmulan nila eh. Pero magpapahatid daw sila sa isa nilang kakilala sa may kabilang baryo. Doon ko daw sila dalhin at meron din daw tricycle ang mga yon, na sila na raw yung bahala na maghatid talaga sa kanila. Tinuro lang nila sa akin yung daan at nakarating naman kami doon. Medyo malapit lang eh. Sa may bukana lang din ng baryong pinagmula namin. Pagdating namin doon, agad silang bumaba. Tapos napanatag naman ako dahil mukhang okay naman sila doon sa kanilang kakilala. At agad naman yung lumabas ng bahay na parang mga mabubuti namang mga tao. Nagulat din sila sa agad na mga kwento ng dalawa. Medyo tumigil pa ako noon dahil kasama nga rin ako sa mga nangyari. Aalis na rin sana ako ng ilang sandali at bala ko nang umuwi, lalo at medyo may mga ganon na ngang nangyari. Nung bigla naman nila akong tinawag ulit dahil nasira daw pala yung kanilang tricycle at nakiusap sila na ako na lang daw yung maghatid sa dalawa. Bago yun ay pumasok muna sila sa bahay at magbibihis lang daw yung dalawa. Naiwan nga ako sa labas sandali. At habang naghihintay, bumaba ako sandali sa tricycle ko. Nasa may labas po yun ng kanilang bakod at magyuyose lang sana ako. Sinindihan ko na yung yosi nung bigla akong nakarinig ng angil. Parang mula sa mabangis na hayop. Kaya agad nga akong napalingon. Nilingon ko rin yung bahay pero hindi pa rin lumalabas yung dalawang babae. Pabalik na sana ako sa tricycle nung bigla na lang may hayop na lumabas at agad nga nito akong dinumog. Natumba ako agad sa may damuhan. Pero dahil may narinig na nga akong angil ay medyo naalerto na rin ako. Hinding-hindi ko makakalimutan na nahawakan ko din agad yung leeg ng hayop. Napaka-agresibo po kasi nun na parang gusto nun na sakmalin agad yung aking leeg. Kaya agad ko yung pinigilan. Ibang-iba po yung itsura ng hayop. Sigaw nga ako ng sigaw noon eh. Mukhang sinundan kami ng aswang na tinutukoy ng dalawang babae. Alam kong gusto po akong patay nun. Sa pagdudumuga namin, ay bigla akong nakaramdam ng init sa dibdib ko. Doon ko na agad naalala yung proteksyon na kwintas na ibinigay sa akin ng albularyong asawa ng tiyahin ko. Nag-iinit po yon, Sir Dan. At nung mabilis ko ngang inabot yon ng isa kong kamay at nilabas ko yon mula sa ilalim ng suot kong damit, ikinagulat ko po yung naging reaksyon ng hayop. Dahil bigla itong tumigil sa pag-atake sa akin na parang bigla itong natakot. Tapos agad rin yung tumalon palayo sa akin. Parang dumistansya. Pero hindi pa rin umaalis at umaangil pa. May mga kalmot na rin ako sa kamay at katawan noon. Pero mababaw lang. Iniikot-ikutan pa ako ng hayop pero sumigaw ako ulit ng tulong dahil nakapagtatakang parang walang nakarinig sa akin sa mga una kong pagsigaw. Hindi ko rin alam kung kagagawan din ba yun ng aswang. Pero sa pagsigaw ko nga ulit, ay agad namang naglabasa na ang mga tao sa bahay at naabutan pa po nila na tumakbo na nga palayo yung hayop. Agad nila akong pinapasok sa bahay noon eh. Yung mga tinamo kong galos, nilagyan pa po nila ng bawang.
dinikdikan nila at ipinahi doon sa mga kalmot. Ang sabi nila, wala raw silang narinig nung una kong pagsigaw. Dahil nung puntong nakarinig na raw sila ay agad na nga rin silang lumabas. Hindi naman po marami yung mga galos ko at mabababaw lang din. Ang sabi ng dalawang babae na isinakay ko nga sa tricycle, yun daw talaga ang hayop na kanila ring nakita. Yung lalaki daw na naging hayop, sa tingin daw nila ay sinundan nga raw kami doon sa bahay na iyon. Ganun nga raw talaga ang gawain ng mga aswang. Napagkasunduan po namin noon na doon na lang magpalipas ng gabi yung dalawang babae sa bahay ng kanilang kakilala. Delikado pa raw kung ihatid ko pa sila. Pumayag na rin ako. Lalo at wala akong ibang gusto noon kundi makauwi na rin. Medyo hindi na rin ako ganun katakot. Lalo at alam kong totoo talagang gumagana ang proteksyon na ibinigay sa akin. Nakita ko kung gaanong natakot yung aswang nung nilabas ko yun eh. Ilang sandali pa po, hindi na rin ako nag-aksaya pa ng oras at nagpaalam na nga akong umuwi. Hindi maalis-alis yung kaba ko noon sa dibdib, pero nilakasan ko na rin yung loob ko at sakay ng tricycle ko ay umuwi na ako. Mabilis yung patakbo ko noon. Dahil parang naiisip ko na baka merong biglang humarang sa daan ko. At sa awa ng Diyos ay nakauwi naman ako ng ligtas. Pagka-uwi ko ng bahay ay niyakap ko agad ang mga magulang ko. Naikwento ko rin agad yon sa kanila. Mula nang mangyari po yon, nag-iingat na nga talaga ako kapag napapadaan ako sa baryo, kung saan ko naisakay yung dalawang babae. Yun na rin yung huling balita ko sa dalawa at hindi ko na sila nakita pang muli. Hindi ko rin kinakalimutan yung proteksyon sa tuwing umaalis ako. Minsan nga binabalikan ko pa kapag nakakalimutan ko eh. Minsan nga yung mga magulang ko na mismo yung nagpapaalala sa akin eh. Lalo kapag alam din nila na baka gabihin ako sa pag-uwi. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po sa pagkakataong ito. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Angelo. Taga Iloilo po ako. At marami talagang taga dito na nakikinig sa inyo. Kaya asahan na po ninyo na lahat ng mga pangalan dito ay sinadya ko ng palitan. Nagsimula ang lahat isang gabi. Dahil isa po akong mangingisda. Madalas talaga ako sa laot. At madalas rin akong umalis ng gabi para ayusin yung bangka ko. Kapag po kasi hindi ko yon ginagamit, inaakyat ko po yung motorboat ko para hindi naman po mabilis masira. Bale, inaakyat ko lang sa balsa. Ito po yung inalis ko ng bahay ng gabing ito para ilagay na nga sa balsa yung aking bangka dahil hindi ako magpapalaot ng gabing yon. Medyo mahangin kasi noon, kaya medyo maalon rin. At makulimlim rin nga yung langit. Ilog lang naman itong lugar kung saan nakagarahe ang aking bangka. Kaya madali lang naman siyang iakyat sa balsa. Maliit lang din na bangka ito, kaya kaya ko namang gawin ng mag-isa. Lumabas ako ng bahay mga 10 PM yata. Paglabas ko po, sumama sa akin ang aking alagang aso. Kahit saan kasi ako magpunta, talagang sumusunod sa akin itong alaga ko. Minsan sumasakay rin po sa bangka kapag nangingisda ako. Paglabas ko po ng bahay, diretso na ako doon sa may ilog. Mga nasa 10 minutong lakaran lang po yon mula sa bahay namin. Dadaan ako sa isang palaisdaan para makababa doon sa may dalampasigan. Malaya naman akong dumaan doon kahit anong oras at kahit may mga bantay. Dahil tsuhin ko rin naman yung may-ari nun. At kahit naman yung iba pwede rin dumaan doon basta't kilala na. Habang ako ay naglalakad ay nakabuntot din sa akin ang aking alagang aso. Nung malapit na kami sa may palaisdaan, nagtaka ko kung bakit kinakagat ng aso ko yung shorts ko na hinihila po niya ako pabalik. Tapos nung tumigil nga ako sa daan, may kinakahulan po yung aso sa may likuran namin at nag-aangil talaga ito.
na parang may nakikita siya o nararamdaman na hindi ko makita. Kaya niya siguro ako hinihila dahil gusto niyang ituro sa akin yon at gusto niyang maalerto ako sa kung anumang nasa likuran namin. Tawagin na lang natin yung aso kong ito sa pangalang Brownie. Total brown rin naman ang kulay nito at para mas madali. Ang sabi ko noon, "Ano ba yan, Brownie? May nakikita ka ba? May sumusunod ba sa atin?" Sabi ko po, dahil talagang kinakausap ko naman yung alaga ko. Sabay tinuto ko nga yung dala kong flashlight sa likuran namin. Nung ginawa ko po yun, tumakbo ng konti yung aso at kinakahulan niya yung nasa kanang bahagi ng daan. At nung ilawan ko naman yon, napansin kong merong mabilis na tumakbo. Sinundan ko po yun ng ilaw pero masyado po yung mabilis na hindi ko nakita ng malinaw kung ano ba talaga yon. Tumakbo pa nga ng konti yung aso, pasunod doon sa nilalang. Pero agad kong sinigawan yung alaga ko na tumigil na siya at bumalik na sa akin. Masunurin naman yung alaga ko, kaya agad naman siyang bumalik. Kahit hindi ko yun nakita pa ng malinaw, kinikilabutan po ako noon. Yung reaksyon kasi ng alaga ko, alam kong hindi ordinaryo. Yung bilis po ng takbo ng nilalang nung inilawan ko yon, talagang kakaiba rin. Masuka lang talaga sa gilid ng daan malapit sa may palaisdaan. Kaya hindi ko siya malinaw talagang nailawan para makita ko mismo kung ano nga ba yon. Kahit medyo kinakabahan, medyo sanay na rin ako sa kung anong kababalaghan, lalo at mangingisda nga po ako na hanggang hating gabi nangingisda madalas. Tinuloy ko pa rin ang pinunta ko doon. Dumiretso ako sa may dalampasigan. Ilang sandali lamang, narinig ko namang biglang nagkahulan ng mga aso sa hindi kalayuan. Doon sa direksyon kung saan tumakbo yung nilalang na kinakahulan ng aking alaga. Napalingon lamang ako doon at napaisip rin talaga. Pero tumuloy lang ako sa may dalampasigan at inasikaso ko yung bangka ko. Nung nalagay ko na yon sa balsa, pauwi na sana ako nung makita ko ang mag-asawang sina Nonoy at Inday. Mga kaedad ko lang din halos ito, pero madalas ring dumaan doon ng gabi ng ganong oras galing sa panunood ng TV. Doon sa kamag-anak nila na malapit ang bahay sa may dalampasigan. Noong araw kasi, kakaunti lang yung merong TV. Kaya sobrang uso noon ang dumayo pa sa ibang bahay para manood kahit gabi na. Talagang naadik ang mga tao noon sa pakikinood ng TV dahil karamihan nga sa mga tao ay wala pa noon. Mga taong 1998 po ito nang mangyari. Kaya hindi pa talaga ganon karami ang merong TV. Itong si Inday ay buntis noon kaya hindi ko napigilang sabihin sa kanila ang tungkol sa nangyari nung papunta pa lang ako sa may dalampasigan. Sinabihan ko silang mag-iingat lagi sa tuwing dadaan doon banda, lalo at baka aswa nga pala yung kinakahulang yon ng aso ko. Alam ko kasi na hindi yon ordinaryo. Nung sinabihan ko po sila, sinabi po ni Nonoy na magdadala na raw pala siya ng baril sa mga susunod nilang daan. At baka sila daw pala talaga ang binabantayan ng nilalang na iyon at nagkataon lang na nakita siya ng alaga kong aso nung dumaan kami. Dahil matatalas nga yung pangamoy at paningin ng mga aso. Tapos sabay na po kaming naglakad pabalik ng mag-asawa. Habang naglalakad kami, muli na naman pong nag-aangil yung aso ko doon banda. Yun bang tipo na parang may nararamdaman talagang panganib yung hayop. Kaya binilisan na lang po namin ang paglalakad. At nakauwi naman kami ng maayos. Mga 2 araw lang yata yung nakalipas. Nakatambay ako noon sa isang tindahan habang nagkakape. At meron din akong kasamang mga iba pang kababaryo. Dahil may mesa nga at mga upuan sa labas ng tindahang ito. Nagkakansyawan sila doon at pinagtatawanan nila ang kababaryo naming merong problema sa pag-iisip. Pinaglalaroan nila kaya medyo naawa naman ako sa tao. Tumayo ako at hinila ko sa gilid yung kababaryo naming merong problema sa pag-iisip.
at sinabihan ko siya na wag na lang munang tumambay doon at umuwi na muna sa kanila. Dahil ginagawa na nga siyang parang gago ng iba naming kababaryo. Maswerte namang naniwala ito sa akin at umalis na nga roon at umuwi. Tumigil lang sila sa kakatawa noon at nanahimik lang yung karamihan. Pero itong isa naming kababaryo na tawagin na lang nating Mang Reynaldo ay talagang nagalit po sa akin. Ang sabi nito, Yan yung problema sa'yo, pakialamero ka. Pabida ka masyado na lahat na lang pinakikialaman mo. Kaya nagagalit na talaga ako sa'yo eh. Sabi po nito, na dinuro-duro pa nga po ako. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya noon, na parang meron itong ibang tinutumbok. Bukod pa doon sa nangyari na pinauwi ko lang naman, yung kababaryo naming merong problema sa pag-iisip dahil ginagawa na nga nila yung katuwaan. Naramdaman ko lang talaga noon na may iba pang pinaghuhugutan itong si Mang Reynaldo na hindi ko lang alam kung bakit. Niwala nga akong maalala na nag-usap, nagkasama o nagkaaway kami ng panahon na ito. Tapos bigla lamang niya akong sisigawan dahil lang doon. Napaisip ako noon pero hindi na ako pumatol sa kanya lalo at matanda na nga ito. Nung tumalikod na po ako, Sir Dan, sumisigaw pa rin po ito. May araw ka rin sa akin, tandaan mo yan. Sabi po nito. Kahit yung ibang mga tao doon, nagtaka rin sa inasal ni Mang Reynaldo. Nagulat rin sila. Lalo at kilala naman nila ako na wala talagang kaaway at hindi rin nasangkot sa kahit anong gulo sa baryo namin. Akala ko noon na babaliw lang din yung matandang yon. Hanggang isang gabi, ganon pa rin. Lumabas na naman ako ng bahay para ayusin yung pagkagarahe kong baga ng bangka ko sa may dalampasigan. Mga bandang 9 PM pa lang yon. Mag-isa lang akong lumabas. Tapos naglakad papunta doon. Nung nasa may pilapil na ako ng palaisdaan, merong biglang nagsalita sa aking likuran. Angelo, inuubos mo talaga ang pasensya ko eh. Sabi po nito. Nagulat ako. Kaya agad kong inilawan pero mas ikinabigla ko na si Mang Reynaldo po yun. Mga ilang hakbang lang sa likod ko. Pero hindi ko talaga naramdaman na nandoon pala siya kung hindi pa ito nagsalita. Nabitawan ko po agad yung dala kong flashlight noon nung mapansin ko na yung mukha ni Mang Reynaldo unti-unti nang nagbabago. Hindi ko po maipaliwanag ng maayos pero ang hindi ko makakalimutan, unti-unting humaba yung kanyang mga pangil at yung kanyang mga ugat at balahibo. Parang tumutubo. Ang hirap pong ipaliwanag pero nabitawan ko nga po yung ilaw dahil sa kaba. Bago ko pa man madampot yon, dinumog ako ni Mang Reynaldo doon mismo sa may pilapil. Sinakal po nito ako na hindi nga po ako makasigaw. Hayop ka. Binalaan mo pa talaga yung mag-asawang laging dumadaan dito. Sana pala, inatake ko na lang kayo ng aso mo. Sabi po nito noon at paulit-ulit rin niyang sinasabi na papatayin daw niya ako. Doon ko na nga po naintindihan kung bakit gano'n na lang ang kanyang galit sa akin. Siya pala yung nilalang na kinakahulan ng aso namin nung dumaan ako doon nung unang gabi. Malalim po yung tubig noon at dahil pala isdaan, ay tubig na po sa magkabilang gilid ng pilapil. Nanghihina na ako noon eh, habang yung itsura ni Mang Reynaldo talagang nagiging mas nakakatakot palalo. Nagalit na galit talaga ito, na hindi ako makawala kahit anong pumiglas ko. Nagulat na lang ako, Sir Dan, nung may kumakahol na aso at biglang tumakbo palapit sa amin at sinakmal nung hayop yung kamay ni Mang Reynaldo. Yung alaga ko pong aso yon. Sumunod din pala ito
Nung mapansin niya siguro na wala ako sa loob ng bahay namin. Talagang pinagkakagat po nito yung kamay ng aswang kaya nakawala ako. Doon ko na po naitulak si Mang Rinaldo ng bahagya. At sa paggapang ko para makawala, nahulog po ako doon sa may pilapil. Bumagsak po ako sa tubig sa loob ng palaisdaan. Pag-ahon ko, nakita ko na pong nakatakbo na rin yung aso ko. Sinubukan kong sumigaw, pero dahil sa mahigpit na pagkakasakal sa akin bago yon, masakit po yung lalamunan ko na wala pong boses na lumalabas nung una. Pero napansin ko pong ayaw bumaba ni Mang Rinaldo sa tubig. Ayaw po nito sa tubig. Nung subukan ko pong basain siya ng tubig mula sa palaisdaan, na alam naman po nating tubig alat, umiiwas po talaga ito. Pinilit ko ngang sumigaw ulit noon. At nung medyo may boses na pong lumalabas sa akin, mabilis pong umalis si Mang Rinaldo nung nakasigaw na ako. Dahil yung isang bantay sa may palaisdaan ng tiyuhin ko, narinig ako agad pag sigaw ko. Doon na po ito tumakbo at tinulungan po ako. Ang bilis pong tumakas ng aswang noon. Sinabi ko ang mga nangyari doon sa bantay. At hinatid nga po nito ako sa bahay namin. Hinang-hina po ako noon eh. Pauwi pa lang kami. Sinalubong ako agad ng alaga kong aso. Kung wala siya, baka patay na ako eh. Pagdating ko sa bahay, gustong-gusto kong kumuha ng armas noon at puntahan si Mang Rinaldo. Handa rin yung bantay ng palaisdaan ng tiyuhin ko na samahan ako. Pero dahil may sakit sa puso ang kapatid kong lalaki, ay hindi ko na lang po tinuloy. Baka kung mapano pa po ito, lalo at kakalabas lang din po nito sa ospital noon. Kinabukasan po, pinuntahan na nga namin ng tatay ko doon sa bahay nila Mang Rinaldo. Pero, akalain mo ba namang nakaalis na po si Mang Rinaldo? Kung ano-anong palusot ang sinabi ng asawa at mga anak nito. Kesyo magpapagamot daw ito sa kanyang sakit sa Maynila, kaya umalis na. Natatawa na lang kami ni tatay noon. At sa totoo lang, may napagkwentuhan kami sa mga nangyari. Ang iba, naniwala. Ang iba naman tumawa lang. Ganon talaga eh. Hindi mo talaga mapipilit yung iba na maniwala. Si Mang Rinaldo hindi na po bumalik sa lugar. Alam niya kasi na sa oras na bumalik pa siya, ako naman yung gaganti. Hanggang dito na lang po ito at maraming salamat.